Bagong lipat lamang sa baryo masikap ang tatlong binatang si Nelson, Aaron at Ramrod. Wala silang ideya kung anong klase ng mga tao ang makakasalamuhan nila. Hanggang sa nalaman nga nila ang kwento tungkol sa maglolang tindera ng baboy. Ayon sa mga tao, hindi raw pangkaraniwan ang dalawa. Kaya naman yun ang naging dahilan para iwasan yun ng mga tao. Nakilala nila ng personal ang maglola. Nalaman nila na mabuting tao naman pala ang mga yon. Kaya nang pumutok ang balita na aswang ang maglola, sila ang nagtanggol sa mga yon. Dahil sa kaguluhan, mapapahamak ang batang si Crispin. Mamamatay ito sa bugbog ng mga tao. At ito ang magiging dahilan kung bakit maghahasik ng lagim ang matandang si Pilita. Dito na mapapatunayan ng magkakaibigan na totoong ang aswang ang matanda at bata. Ano nga kaya ang mangyayari sa baryo masikap sa paghihiganti ng matandang si Pilita? Kakayanin kaya nila ang galit nito? O tuluyang pagbabayaran ng lahat ng tao ang pagkawala ng batang si Crispin? Subaybayan ang pinakabagong episode ng ating nag-iisang tambayan, ang kwento ng maglolang iniiwasan ng mga tao, dito lang sa Ang Mga Kwento ni Kabanong. Maaga pa lang ay hinahakot na ng tatlong magpipinsa ng kanilang gamit. Pinalayas na kasi sila sa bahay na pagmamay-ari ng kanilang tiyahin. Wala silang magagawa kundi ang umalis. Hindi naman dahil wala na silang pambayad, kundi dahil sila ang pinag-iinhitan nito. Nakaaway kasi ng kanilang tiyahin ang mga magulang nila. Kaya naman walang magawa ang ginang kundi sa kanilang ibunto ng galit. Bilisan nyo na kumilos dyan. Baka mamaya maabutan pa tayo ng tiyahin natin. Magbunga na naman yun. Pambira naman kasi. Away nilang matatanda. Nadamay pati tayo mga bata. Ito kasing si Tia Ising, asar talo. Palibasa, hindi niya kayang tapatang pagiging tarantado ng mga magulang natin. Kaya ayan, sa atin siya bumabawi. Palayasin ba naman tayo maayos naman tayong nagbabayad. Hindi lang maayos. Lagi pang may sobrang bayad natin. Ni hindi na nga niya binabalik yung sukli, di ba? Ngayon ko nga ba sa matandang yun? Minsan, hindi na makatwirang takbo ng mga isip nila Ewan ko ba sa mga matatandang yun? Minsan hindi na makatwirang takbo ng mga utak nila Ang mabuti pa, bilisan na natin. Sa halip na tayo pang lalong pag-initan, sundin na lang natin ang gusto niya para matahimik na siya. Siguro, pagsabihan na lang din natin ng mga magulang natin para itong isa tumigil na rin. Siya nga pala. Ayos na ba yung lilipatan natin? Oo, maayos na yun. Buti nga malapit lang May 2 palapag, sementadong bahay. Pero hindi dikit-dikit ang bahay. Probinsya type talaga yung mga bahay dun May bakuran na malawak, mga ganun. Saan ba yan? Diyan lang sa kabila. Pag ikot mo rito sa kaliwa, yung baryo dyan, dun tayo. Malapit lang pala talaga. Pagkatapos ng kanilang paghahakot, sumakay na rin sila sa owner ni Ramrod. Hindi na nila hinintay pang makarating ang kanilang tiyahin. Pagawa mo na rin kaya to sa susunod, Ramrod. Nabugbog na yata to kakabiyahe ng mga produkto natin Di penging pera pampaayos. Napapailing na lamang si Nelson. Pinaandar na lamang ni Ramrod ang sasakyan paalis. Hindi naman kalayuan ang bagong baryo na kanilang lilipatan. Pwedeng-pwede nga sana nilang lakarin, pero dahil meron silang mga dala, ginamit na lamang nila ang kakarag-karag na sasakyan ni Ramrod. Okay pa naman pala Tumigil na rin sila sa tapat ng bakuran na tinuro ni Nelson. Malinis ang bakuran sa loob. Halatang inayos yon bago sila dumating. Hindi nagtagal, inisa-isa na rin nilang ibaba ang mga gamit. Agad nilang yung ipinasok sa bakuran nila. Pero sandali silang napatigil nang biglang makarinig sila ng sigawan sa di kalayuan. Nakita nila ang isang matandang babae at batang lalaki na sinisigawan ng manong. Ilang beses ko na ba kayong sinabihan na umalis na kayo sa tapat ng bahay ko? Hindi ba kayo nakakaintindi na hindi ito ang palengke?
Doon kayo sa palengke magtinda ng mga paninda niyong malangsa. Ayaw naman nila kami papwestuhin doon. Kaya sana pagbigyan niyo na lamang kami magtinda rito. Pagbigyan? Palagi na lang kayo pinagbibigyan kaya yan, umaabuso na kayo. Palibhasa mga walang pinag-aralan. Nagkatinginan ng magkakaibigan. Pare-pareho silang maagang nawalan ng lola kaya maawain sila sa matanda. Kaya na makita nila ang senaryong yon, hindi nila maiwasang hindi mahabag. Sandali nilang itinigil ang kanilang ginagawa at lumapit doon. Inabutan nilang parang kakaunting asar na lang ay sasaktan na ng matandang lalaki ang matandang babae. Sandali lang ho. Hindi naman ho yata tama na saktan niyo sila. Napalingon na matandang si Mang Joseph. Nakasimangot ang mukha nito. Sa lubong ang kilay at kitang-kita ang pagiging iritable nito sa narinig. At sino ka naman? Bulag ka ba? Nakita mo bang sinaktan ko? Kung hindi kami dumating, sinaktan nyo na Kala niyo ba gawain ng tunay na lalaki ang ginagawa niyo? May kasama pang bata yung sinanay pero nagpapakita ka ng karahasan? Ano bang alam niyo sa issue na ito? Wala! Hindi ko nga kayo kilala Taga saan ba kayo? At bakit nangyayalam kayo? Bagong lipat lang ho kami rito. Sa katunayan, kararating lang namin ngayon. At ito agad ang bumungad sa amin. Bilang tao na nanggaling sa lugar na walang karahasan, pero may tiyahing buwang, hindi namin kaya makakita ng ganitong klase ng pang-aabuso. At ako pa ngayon ang nang-aabuso. Kung alam nyo lang na ako ang inabuso nila, lagi nandito yan sa tapat Ayaw umalis. Kahit anong sabi ko, nandito pa rin. Kaya sila ang abusado. Pwede nyo naman kasi silang kausapin na maayos. Hindi yung mananakit pa kayo. Nay, wala na ho ba kayong ibang mapupuntahan? Wala na talaga, iho. Doon naman sa palengke, parang iniiwasan kami ng mga tao. Itinataboy nila kami. Doon na lang po kayo sa tapat namin magtinda. Basta usapan lang natin, kailangan malinis kapag natapos na po kayo ha. Ayos po ba yun? Bida-bida pala itong mga to Akala mo, wag ka na nga magsalita, Manong. Di ka naman kausap nako, maraming salamat sa inyo. Tunay kayong mabubuti. Lumapit ang batang lalaki kay Nelson at tinawakan ng kamay ng binata. Nakangiting nagsalita ang bata sa kanya. Maraming salamat po. Ngayon po alam ko nang ang mga gwapo lang ang mababait. Anong sinasabi mong bata ka? Wag na ho kayo tumutol. Hindi naman kasi nagsisinungaling yung mga bata Nay, linisin niyo na muna yung pinwestuhan niyo. Sabay lumipat na po kayo sa tapat namin. Maraming salamat talaga sa inyo, iho. Padabog na lamang na umalis sa matandang si Joseph at pumasok na lang sa bakuran nito. Napapailing na lang din ng tatlong binata. Mula noong araw na yon, palagi nang nasa tapat ng bahay ang maglola. Tuwing gigising sila ng maaga, naroon na agad si Aling Pilita at ang batang si Crispin. May mga pagkakataon ngang binibigyan na rin nila yon ng pagkain. Sa paglipas pa ng mga araw ay parabang naging parte na ng buhay nila ang maglola. Hindi pa man nila kilala ng lubusan ng mga yon, may puwang na rin ng mga yon sa kanilang puso. Lunes ng gabi, nagtataka ang magpipinsan kung bakit hindi nila nakita sa tapat ang maglola. Naninibago kasi sila. Dati-dati kasi ay dumadaan muna ang mga yon sa kanila kapag hindi yon makakapagtinda. Pero mukhang iba ang dahilan sa pagkakataon na yon. Bakit kaya wala sila Aling Pilita, at saka si Crispin? Hindi ko lang sigurado kung tama itong nabalitaan ko Pero kanina, narinig ko sa palengke na itong maglola daw, tinataboy ng mga tao. Ha? Tinataboy? Bakit naman? Kung nga rin alam Gusto ko pa sanang makinig sa kwentuhan ng mga matatanda kanina. Ang kaso, nakita nila ako nakikinig. Kaya yun, umalis na lang ako. Ang bira talaga mga tao dito, Wala nga tayong tiyahin na buwang dito. Pero meron naman mga kalugar na masasama ang ugali. Nakakaawa naman yung maglola. Hirap na ngang makabenta ng tinda nilang karne. Ganun pa ang trato sa kanila ng mga tao. Ay, siya nga pala. Bukas pala ng tanghali, baka dumating na yung truck na hahakot ng mga produkto natin papuntang Maynila.
Naku, mabuti naman. Ang tagal nang nakaimbak ang mga produkto natin eh. Buti nga nakagawa tayo ng maayos na bodega dito para dun. Matapos ang usapan na yon, sabay-sabay na rin silang kumain. Dakong 12:00 ng gabi, hindi mapakali si Nelson sa kanyang higaan. Naiisip pa rin kasi niya ang maglola. Hindi niya rin maintindihan ang sarili niya kung bakit ganun na lamang ang pag-aalala niya. Basta pakiramdam niya, kailangan siya ng mga yon. Nasaan na kaya nakatira yung dalawang yun? Kinuha na lamang ni Nelson ang librong comics. Magbabasa na lang sana siya para kahit na papaano ay dalawin na siya ng antok. Ang kaso nga lang, nasa unang pahina pa lang siya nang makarinig sila ng sigawan sa labas. Napabangon agad ang binata. Paglabas niya ng silid ay nasa sala na rin si Aaron at Ramrod. Katulad niya ay nagtataka rin kung ano ang nangyayari. Lumabas sila. Tumungo sila sa bakuran kung saan nila narinig ang sigawan. Sakto namang nakita nila roon si Mang Joseph. Hindi pa rin naman nila ito kasundo. Pero sa mga nagdaang araw kahit papaano ay nakakausap na nila ito. Mang Joseph, anong nangyari? Si Paring Dobeng, nakakita daw ang asawa niya ng aswang sa likod ng bahay nila. Doon sa may baboyan. Teka nga, bakit niyo ba ako kinakausap? Close na ba tayo? Che! Parang babaeng tinarayan pa sila na matandang lalaki. Umalis ito at naiwan sila sa tapat ng bakuran nila Mang Domeng. Mga ilang sandali lang ay dumami na rin ang mga tao roon. Ayon sa mga narinig nila, wala naman daw nasaktang alagang baboy. Kamuntikan lang daw yung makuha ng aswang. Buti na lang at may nakakita kaagad. Mga tol, tingin nyo, totoo kaya? Mukha naman sigurong totoo. Tingnan mo asawa ni Mang Doming Parang mababaliw na sa takot. Kung totoo man ng aswang, di mas maganda. Mababawasan ang mga tsismosa sa gabi. Gagi, anong maganda? Alam mo ba kung gaano kadelikado mga aswang? Oo, alam ko. Aswang kayang binabasa ko ngayon na libro. Ang mga aswang parang tao pero kumakain ng tao. Pero minsan hayop kapag no choice na sila. Alam mo naman pala eh. Nagtabihan na sila nang dumating ang mga tanod. Pinuntahan nila ang likod bahay para mag-imbestiga. Pero ang sinabi lang ng mga tao, hindi aswang ang nakita nila kundi isang mabangis na baboy ramo. Galit na galit ang asawa ni Mang Domeng dahil pinalalabas na nagkakamali ito ng nakita. Pinagmumura ng matandang babae ang mga tanod at pinalaya sa bakuran. Dahil doon, napapaisip din si Nelson sa pangyayari. Alam naman niya na meron talaga mga probinsya na pinamamahayan ng aswang. Pero ang hindi niya inaasahan ay meron din pala sa probinsya nila. Wala pa kasi siyang nababalitaan noon. Bumalik na lamang sila sa kanilang bahay. Noong gabing yon ay hindi na dinalaw pa ng antok ang binata. Mas lalo tuloy siyang nagkaroon ng interes pagdating sa aswang. Habang umihilik na ang dalawa niyang pinsan, nagbabasa-basa pa siya ng mga libro tungkol sa nilalang na yon. Bandang 4:00 na ng madaling araw nang piliting makatulog ng binata. Nakatulog naman siya pero agad din naman siyang nagising dakong 6:00 ng umaga. Masakit pa ang ulo niya dahil kulang na kulang ang kanyang itinulog. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Aaron at Ramrod sa labas. Kausap ang batang si Crispin. Lumabas na rin siya doon para alamin kung ano ang pinag-uusapan ng mga yon. Oh, gising na pala pinaka-boss namin eh. Good morning, Boss Amo. Busbusin niyo mukha niyo. Teka, bakit si Crispin lang ang narito? Crispin, mag-isa ka lang nagdala niyan dito sa tapat? Opo, ako lang po mag-isa. Nasaan ang lola mo? Ayos lang ba siya? Umalis po siya kagabi, pero hindi pa rin po siya nakakabalik. Umalis? Saan naman nagpunta? Ang sabi po, pupunta lang siya sa kaibigan niya. Sabi niya sa amin, hindi naman daw ito ang unang pagkakataon na nangyayari ito. Minsan nga daw 2 araw wala yung lola niya. Dumidiskarte raw si Aling pilitan ng pera para sa pagkain nila. Di sana sa amin na lang kayo lumapit o kaya sa akin. Kuripo tong dalawang to Yun nga sinabi namin sa kanya.
Nahihiya po kasi si Lola sa inyo eh. Kaya hindi na po niya kayo sinabihan. Pambihira naman kayo. Sabi mo sa lola mo sa susunod, sa amin na lang lumapit. Kesa naman ganyan na mag-isa ka lang na nagbebenta dyan. Mukhang ang bibigat pa niyan. Karne ba ng baboy yan? Opo, yun lang naman po ang tinda namin palagi eh. O sige na, bibiling ko na tong 3 kilo. Ramrod, ikaw magluluto ngayon ha. Sinigang. Aba, ayos! Huwag ka nang aangal ha. Tumataba ka na kasi kain ka lang ng kain eh. Kilos-kilos din pag may time. Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yon. Noong mga oras na yon ay naging maayos naman ang kanilang tanghalian. Isinabay na rin nila sa tanghalian ng batang si Crispin. Kahit na medyo inaantok pa si Nelson ay hindi na rin ito bumalik pa sa tulog. Dumating na rin kasi ang truck na hahakot ng mga tinda nilang aligi na nakalagay sa garapon. Dakong alauna na nang makaalis na ang truck. Maghihintay na lamang sila ng abiso kung kailan maibabagsak ang mga produkto nila sa mga magbebenta ng mga yon. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Padilim na rin ang paligid. Mag-isa pa rin ang bata sa tapat ng kanilang bahay. Kaya naman, hindi na rin nakatiis pa si Nelson. Muli niya itong nilapitan nang makitang naglilikpit at naglilinis na ito. Crispin, hatid na kita sa inyo ha. Mabibigat ang mga dala mo eh. Naku, wag na po Kuya Nelson. Kaya ko na po ito mag-isa. Sigurado ka? 2 balde yan tapos may dala ka pang sangkalan at itak. Kuya Nelson, sanay na naman po ako eh. Kaya wag na po kayo mag-alala. Ayaw ko rin naman po makaabala sa inyo. Ay nako, tutulungan na kita. Wag na po. Nakakayaan na po eh. Bumili na nga po kayo sa akin tapos ihatid niyo pa po ako. Magsasalita pa sana si Nelson nang biglang may mapadaan na 3 babae. Nakilala na ni Nelson ang mga yon dahil madalas siyang makita ang 3 sa tsismisan. Sa kanyang pagkakatanda, ang 3 yon ang numero 1 tsismosa sa kanilang strito. Nako, hindi ka dapat lumalapit dyan kuya. Huwag kang dumikit dyan. Baka mapahamak. Pwede ba, Aling Marites? Huwag mo nga pinaparinig sa bata yung sinasabi mo. Anong pinagsasabi mong mapapahamak? Umalis na nga kayo kung wala kayong magandang sasabihin. Pabigat na nga kayo sa mga asawa nyo. Dumi pa kayo ng lipunan. Mga tsismosang to. Parang mga batang naglakad na palayo mga yon. Takot na takot nang ambahan ni Nelson na babatoy nito ng tsinelas. Pagtingin ni Nelson kay Crispin, nakita niyang may bumakas na lungkot sa mukha nito. Tama po sila, Kuya Nelson. Mapapahamak lang po kayo sa akin. Uy, sandali! Nagulat na lamang si Nelson ang buhatin ng bata ang mga dala nito at naglakad ng mabilis. At sa pagkakabigla ay hindi na niya yun nahabol pa. Ngayon lamang din kasi siya nakakita ng batang kayang magbuhat ng ganoon kabigat. Maliit lang din naman kasi ang katawan ni Crispin kaya iniisip niyang imposible yun. Pero sa puntong yon, tila nagbago na ang pananaw ng binata. Nang makabalik na siya sa loob ng bahay, naikwento niya ang nangyari kay Aaron at Ramrod. Maging ang dalawa ay hindi rin makapaniwala. Ano? Binuhat ni Crispin yung 2 balde na may karne pa, tapos isang sangkalan at itak? Tapos, mabilis pa ka mo naglakad? Nabigla nga din ako eh. Yung 2 balde, hawak niya sa magkabilang kamay ha. Yung itak, nasa likuran niya nakasabit. Mabigat din yun. Pero yung sangkalan mga tol, inipit niya lang sa kilikili niya. Sipin mo kung paano niya nagawa yun. Alam mo, dyan mo makikita na talagang nasanay sa hirap yung bata eh. Tingnan mo, yung mga imposibleng bagay na di dapat nagagawa ng mga gaya niya, parang madali na lang sa kanya. Eh baka mamaya robot si Crispin. Oy, joke lang. Mga tingin nyo naman parang ano eh. Joke ka pa. Alam mo namang seryoso usapan eh. Nakakaawa kaya yung bata? Eh di, ampunin mo na kaya. Bakit, hindi ka ba naaawa? Naawa. Pero alam mo Boss Nelson, isang malaking insulto para sa mga taong nagsisikap na iparamdam sa kanilang kinaaawaan sila. Kaya sa halip na maawa kayo, dapat maging proud pa kayo. Kasi di ba, once in a lifetime, may nakita kayong batang willing mag-work to feed himself.
But that's a child labor. At alam niyo naman na bawal yun. Oo, child labor nga. Pero sa kanila, hindi bawal yun. Ang tawag sa kanila kapag ganon, reality, realidad. Sabi nga sa nabasa kong kataga, minsan ang realidad ng buhay ang siyang lumalabag sa batas. Tama, korek, tumpak. Pero sino naman nagsabi niyan? Ewan ko, di ko na maalala eh. Ang mabuti pa, linisin na lang natin yung machine sa bodega para bukas simula na tayo ulit ng production. Bukas na rin yung dating ng mga bagong aligi. Lakas din pala ng tama mo no? Gabi na saka ka maglilinis ng machine. Ano bang sininghot mo, katol? Kung ayaw nyo, di ako na lang. Mabuti pa nga at na makapagpahinga naman muna ako. Napapailing na lamang si Ramrod sa kanila. Kanya-kanyang pasukan sa silid si Nelson at Aaron. Muling dinampot ni Nelson ang comics na binabasa niya. Hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya, ilang minuto lang ang nakalipas. Nang magising siya, ay madaling araw na naman. Pagtingin niya sa orasan, 10:00 pa lang. Nitong mga nakaraang araw, napapansin niya na sobrang napapaaga ang gising niya. Hindi niya rin alam kung bakit. Sumilip siya sa labas. Nagbabakasakali siyang naroon na ang maglola. May pagkakataon kasi noon na sobrang aga ng 2 roon. Pero napabuntong hininga na lamang siya nang makitang wala namang tao sa labas. Tumungo siya sa kanilang kusina. Nakaramdam kasi siya ng gutom. Umiling ang binata nang maalalang kakaunti lang pala ang kinain niya nung gabi. Pagbukas niya ng kanilang ref, narinig niyang tila nagkakagulo ang mga alagang baboy sa bakuran, ilang metro lang ang layo sa kanila. Ang unang pumasok sa isipan ni Nelson, walang iba kundi ang aswang na pinag-uusapan noong nakaraan. Kaya naman hindi na niya napigilan ng kanyang sarili na lumabas. Kumuha pa siya ng kutsilyo at inipit sa kanyang tagiliran. Dali-dali siyang tumungo sa harapan ng bahay nila Mang Doming. Sinubukan niyang pumunta sa gilid ng bahay. Natanaw niya sa likuran na parang merong imahe ng tao roon. Tao po, Mang Doming! Yung alaga niyong baboy! Mang Doming! Sa kakasigaw ni Nelson, nabulabog na ang mga tao sa loob ng bahay. Naglabasan sila Mang Doming. Pagpunta nila sa likuran ng bahay, laking gulat nila nang makitang nakabulagta na ang isa nilang baboy. Naghihingalo, wasak na ang tiyan. Pero sa pagkakakita ni Nelson kanina, parang binabalak ng aswang na buhatin ang baboy ng buo. Ang kaso, masyado itong mabigat, kaya parang binutasan na lamang yon ng aswang. Nag-iyakan ang mga kamag-anak ni Mang Doming. Narinig ni Nelson na ang baboy pala na namatay ay ang baboy na kakarating lang galing sa kabilang probinsya. Habang nahagulgol ang mga yon, galit na galit si Mang Doming na lumabas ng bahay. May dala itong malaking itak. Gusto sanang pigilan yon ni Nelson pero mabilis na nakatakbo ang matandang lalaki. Ilang sandali pa, nagdatingan na rin ang ibang residente na nabulabog din sa ingay. Walang nahanap na aswang si Mang Doming. Bumalik ito na walang napala. Si Nelson naman ay naisipan na lamang din bumalik sa kanilang bahay. Ano na naman bang ingay yun? 3:00 pa lang na madaling araw Nagising na rin pala ang dalawa niyang pinsan. Sadyang malalakas kasi talaga ang iyakan at sigawan. Dahil sa katahimikan ng mga sandaling yon, ay rinig na rinig hanggang sa kanila ang ingay. Yung ano kasi, yung aswang, umatake na naman. Ha? Totoo ba? Oo, nakita ko pa nga Napaayos ng upo si Aaron at Ramrod. Tila nagising ang diwa ng dalawa sa kanilang narinig. Nakita mo? Hindi yan joke? Ano itsura kung talagang nakita mo? Mahaba ang buhok, babae, nakabistida. Tapos naririnig ko, umaangil na parang aso. Pero medyo madilim sa baboy yan Hindi ko nakita ng klaro yung muka. Malabo. Basta, yun ang aswang. Hindi ako pwede magkamali. Sinusubukan niyang kunin yung baboy. Mabigat. Kaya binutas na lang niya yung tiyan ng baboy. Tapos, kinuha niya yung laman loob. Grabe, brutal naman ang aswang na yan. Anong sabi ni Mang Doming? Ayun, di galit na galit. Sinubukan niyang hanapin. Ang kaso, wala na.
wala na siyang nakita. Eh di totoo pala talagang may aswang dito sa atin. At ang birada niya, baboy. Base sa nabasa ko, hindi lang naman baboy ang gusto nilang kainin eh. Pwede ring ibang hayop. Depende kung saan sila matatakam. Delikado pala mga alagang hayop dito. Buti wala tayong alagang hayop, si Ramrod lang. Hayop ka rin. Seryoso lang si Nelson ng mga sandaling yon, kahit nag-aasaran na yung dalawa. Hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya ang nakita niya. Sa di kasi mapaliwanag na dahilan, para bang pamilyar sa kanya ang imahe ng aswang. Parang nakita na niya ang forma ng pagkakatayo ng aswang na yon. Trauma ang dinulot nito kay Nelson. Pero mabuti na lang kahit na ganoon ay hindi naman ito nakaapekto sa pag-iisip niya. Nababahala siya pero kahit na papaano, malakas naman ang loob niyang hindi siya mapapahamak ng dahil sa aswang. O sige na, matulog na kayo ulit. Ako na lang maglilinis ng makina. Para mamaya production na lang. Linis na linis talaga to. Oh. Iba talaga tama mo no. Mag-alas 4 pa lang Hindi na kasi ako makatulog dito. Iniisip ko yung aswang. Parang gusto ko siyang makita. Si Raulo, baka kapag ikaw naman ang inatake, maihi ka sa salwal mo. Tinan mo tong si Boss Nelson, tulala. Ano? Ha? Ha? Hotdog. Tara nga, pasok na sa loob. Bahala na si Ramrod dyan. Hanggang sa makapasok na si Nelson sa kanyang silid, naririnig pa rin niya ang usap-usapan sa labas. Malalakas ang boses ng mga yon. Mas lalo pang umingay nang dumating na rin ang mga tanod at ilan pang mga mag-iimbestiga sa nangyari. Kinaumagahan, kinausap ni Mang Doming si Nelson. Kinumpirma lang ni Nelson na aswang nga ang kanyang nakita. Pero wala siyang mabanggit na paglalarawan. Sadyang hindi klaro ang senaryo ng mga sandaling yon. Ganun pa man, nagpapasalamat pa rin sa kanya si Mang Doming. Dahil ang mga sinabi niya ay nagpalakas sa ideyang totoo ngang may mga aswang. Oh, kumusta usapan niyo ni Mang Doming kanina? Nasa hapagkainan na sila habang nag-aalmusal. Kung tutuusin, masyado nang late ang agahan nila dahil alas 9 na. Hinintay pa kasi nila si Ramrod matapos. Ayun, tinanong lang ako tungkol dun sa nangyari. Sabi ni Mang Doming, mamayang hapon o gabi, may darating daw na albularyo na manunugis. Kakausapin daw ako. Eh anong sabi mo? Uulitin ko lang yung mga sinabi ko kay Mang Doming. Alam nga namang mag-imbento ko ng kwento, di ba? Baka mamaya ako pa ang paghinalaan nila. Uy, siya nga pala. Kaninang alas 6, nakita ko sa tapat yung maglola. Nilapitan ko kasi bibili sana ako ng tinda nila para sa tanghalian natin. Pero pagtingin ko sa tinda nila, biglang ayaw na nila. Pinakalimutan daw sila sa bahay. Tapos ayun, biglang alis. Alam mo naman kasing matanda na si Aling Pilite, makakalimutin na talaga. Eh bakit? Ano sana ulam natin mamaya? Isaw. Isaw yata ng baboy nakita ko na laman ng balde nila Isaw ng baboy? Oo, di ba paborito mo yun? Sayang, magluluto sana ako. Kaso, di na bumalik yung maglola Napabagal ng pagmuya si Nelson sa kinakain niya. Bigla na lang kasi niyang naisip na papaano kung ang isaw ng baboy na binibenta ng maglola ay galing sa baboy nila Mang Doming. At si Aling Pilita pala ang aswang na nagtangka sa buhay ng mga baboy. Hindi na niya naiwasang matawa sa mga iniisip niya. Para kasi sa kanya, malabong mangyari yon. Masyado nang mahina ang katawan ni Aling Pilita para makapagbuhat ng baboy. Malayong malayo sa nakita niyang imahe ng aswang na muntikan nang mailabas ang baboy sa loob ng kulungan. Uy! Nababaliw ka na ba? Bakit na tumatawa dyan mag-isa? May nakakatuwa ba sa sinabi kong adobong isaw? Ha? Wala naman. May naalala lang ako. O sige na, kumain na kayo dyan at magiging abala tayo ngayon sa production. Napapailing na lamang sa kanya ang dalawa. Maya-maya pa, pagkatapos nilang mag-agahan ay sinimulan na rin nila ang pagtitimpla, pagre-repake at pag-aayos ng kanilang mga produkto. Ganadong-ganado ang tatlo sa araw na ito. Dahil ang balita nila sa driver nilang nagdala ng mga produkto nila
Marami daw ang natuwa sa mga alige na kanilang binibenta. Buong akala kasi nila ay dito lang sa probinsya lang nila at papatok ang mga produkto nila. Pero maging sila ay nagulat din dahil nagustuhan din pala yun ng mga taga Maynila. Maghapon silang nagtrabaho. Nakalimutan na nga nilang mananghalian. Bandang 4:00 natapos na rin sila. Nakakatamaran na nga lang na magligpit at maglinis. Habang nagpapahinga sa labas ng bodega, habang hawak ang tig-isang tasa ng kape, nakakamiss yung maglola, no? Nakakapanibago lang na wala na sila lagi. Baka naisipan na nila sa iba na lang magtinda. Bibihira na lang kasi ang nabili sa kanila dito eh. Baka naglalako na lang. Sino ba naman makakatis dito mga siraulo tao rito. Ay, sandali lang. O bakit? Kailangan ko magpa-load. Nag-text si Mary Jane. Sasagutin na yata ako, pre. Aba, asa ka pang sasagutin ka niyan? Mag-iisang buwan ka nang hindi nakakapasyal sa kanila. Ang nega mo, 3 buwan na nanliligaw insan natin. May pag-asa na yan, no? Lugi pa ba siya? Businessman? Pogi? Tapos matalino? Ano siya, hilo? Kung di niya sasagutin yan? Buti pati yung si Aaron eh. Di bale, kapag sinagot ako, ikaw lang ililibre ko. Uy, daya nito oh. Nagmamadaling lumabas ng bakuran ng binata. Nagtungo siya sa pinakamalapit na tindahan. Habang naglalakad, bigla niyang natanaw si Mang Joseph. Meron itong kasamang isa pang matandang lalaki. Tumigil ang dalawa sa harapan niya. Napahinto rin siya sa paglalakad nang mapansing nakatingin yon sa kanila. Ayan siya. Siya yung sinasabi nilang nakakita ng aswang noong gabing pinaslang yung baboy ni Domeng. Iha, pwede ba kitang makausap kung hindi ka naman maabala? Gustong-gusto ni Nelson na makausap ang babaeng si Mary Jane, pero hindi niya maintindihan kung bakit mas naging interesado pa siyang makausap ang matandang nasa harapan niya. Paiwan ko na kayo ha, at ako magluluto pa. Maraming salamat, Mang Joseph. Gusto ko naman po kayong makausap, ang kaso kasi may kailangan din ako makausap ngayon yung nililigawan ko. Baka ngayon na ako sasagutin Sige, kausapin mo muna. Marunong naman ako maghintay. Ayos lang po ba? Oo naman. Upo lang muna ako rito. Sige na. Agad na nagpa-load ang binata. Tinawagan niya ang dalaga. Hindi pa man siya nakakapagsalita, bumungad na agad ang isang masamang balita. Binasted siya ng dalaga dahil nakakita na ito ng mas gwapo at mas mayaman. Pagtapos ng usapan, agad na pinatay ni Nelson ang tawag dahil hindi na nito kinakaya ang mga naririnig mula sa dalaga. Hindi na niya maiwasang maiyak. Buti na lang ay nilapitan siya ni Mang Onyok para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Hulaan ka. Binasted ka na. Bakit ang galing mo mangula? Hindi naman kita kilala. Kung di ka umiiyak, di sana hindi ko nahulaan. Pambihirang lalaki ka Mga ilang sandali lang, kumalman na rin si Nelson na parang walang nangyari. Nahihiya na rin kasi ito sa mga nakakakita sa kanyang dumaraan. Para maiba ang atensyon niya, iniba na lang din niya ang usapan. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung Mang Onyok na albularyo. Tapos, ano ba yun? Mandudungis? Manudugis. Ako nga, iho. Alam mo, naranasan ko na rin yan. Ang alin ho? Ang mabasted? Hindi. Ang lumawit yung kulangot sa ilong. Alisin mga bunat na alibadbaran ako. Kaya ka nababasted Ay, sorry po. Ayos din pala kayo, no? Akala ko nakakatakot kayo kasi albularyo kayo. Yan. Yan ang maling pagkakaintindi ng mga tao. Hindi porke albularyo nakakatakot o kaya masungit. Pero gusto ko nang mag-usap tayo. Pwede na ba? Tungkol po ba ito sa aswang na nakita ko? Hindi. Doon muna sa bumasted sa'yo. Ay, pambira naman. Bakit ba interesado ka pa sa love life ko? Kaysa dun sa dapat natin pag-usapan? Biro lang. Pinapagaan ko lang naman ang kalooban mo O sige, simulan lang natin. Ano bang itsura ng nakita mo?
Sinabi ko na kay Mang Doming yung kanina eh. Pero sige, uulitin ko na naman. Babae siya, mahaba yung buhok. Pero hindi ko lang alam kung anong kulay kasi madilim eh. Parehong dahilan kung bakit hindi ko namukaan. Basta ang alam ko lang babae, mahaba ang buhok, nakabistida, tapos medyo malakas. Kasi muntikan na niyang mailabas sa kulungan yung isang baboy eh. Bigla siyang umalis nang makita niya ako. Pero bago siya umalis, binutas niya yung tiyan ng baboy. Tapos kinuha niya yung laman loob. Yun lang yung nalalaman ko. Sigurado ka bang wala ka ng ibang nakita pa? Oo, sigurado ako. Na alin? Na wala no akong ibang nakita. Totoong aswang ang nakita mo. Pero ang problema lang, hindi mo namukaan. Halika, samahan mo ko kung saan mo nakita yung aswang. Pero malapit na pong gumabi. Eh bakit? Natatakot ka ba? Sa aswang? Hindi, sa pagkabasted. Ay naku, bahala na nga kayo dyan. Oy! Sandali lang. Ito naman, no? Biro lang. Halika na, samahan mo ako. Kailangan ko nang makakausap sa pag-iimbestiga. Napilitan na lamang si Nelson ng mga sandaling yon. Sumama siya kay Mang Onyok kahit parang siraulo lang ang matanda kapag kinakausap niya. Hindi niya tuloy malaman kung seryoso ba ito o nakikipaggaguhan lang. Pinapasok sila ni Mang Doming sa bakuran. Agad din naman silang tumungo sa likod ng bahay kung saan naroon ang babuyan. Sinuri ni Mang Onyok ng maigi ang buong paligid. Nakita niya pa ang ilang patak ng dugo roon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, merong nakita si Nelson na isang paris ng tsinelas na pigtal. Agad itong tiningnan ni Mang Onyok. Nakita rin kasi nitong merong bahid ng dugo. Pagmamayari ikaw ng aswang. Nasugatan siya sa paa. Ibig sabihin, nakipaglaban siya sa baboy? Ano pinagsasabi mo? May matulis na bagay na nakasugat sa kanya. Teka, tingin tayo dito sa paligid. Ayun, no? Tinuro ni Mang Onyok ang basag na bote na nasa gilid. Kitang-kita roon ang natuyong dugo ng aswang. Inamoy-amoy pa yun ni Mang Onyok. Sapat na itong tsinelas na ito para malaman ko kung sino ang aswang. Kailangan lang nating maghintay ng halos isang linggo. Iha, maraming salamat sa oras mo ha. Hindi magtatagal. Mahuhuli na natin ang aswang. Sige ho, maraming salamat din po. Naglakad na sila palabas ng bakuran. Sandaling nakipag-usap si Mang Onyok kay Mang Doming. Kaya naman dali-dali na rin siyang umalis doon. Pagbalik niya sa bahay, napaupo na lamang siya sa gilid. Nakaabang sa kanya ang dalawang binata. Oh, anong balita? Sanagot ka na ba ni Mary Jane? Hindi. Nakahanap na siya ng iba. Gagi ka! Panalo ko! Akin na bayad mo! Mamaya na! At talagang nagpustahan pa kayo ha. Bakit ka binasted? Ikaw naman kasi. Wala na akong pakialam sa kanya. Mas may pakialam na ako sa aswang ngayon. Nakausap ko ni albularyong manunugis kanina, si Mang Onyok. Anong nangyari? Nakakita kami ng tsinelas ng aswang. Naiwan malapit sa babuyan. Nakatapa kasi ng matulis na bagay yung aswang kaya naiwan niya yung tsinelas niya. Ang sabi ni Mang Onyok, isang linggo, malalaman na namin kung sino yung nangangaswang dito. Uy, buti naman kung ganun. Diyos ko, hindi rin biro yung pangungulit ng aswang na yan dito ah. Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Nelson. Aminadong kahit na papaano, kinakabahan din siya. Dahil kasi siya ang naging saksi, iniisip niya na baka siya na ang isunod ng aswang. Bagay na pinagdarasal niya na sana hindi yun mangyari. Lumipas pa ang 4 na araw. Sa wakas ay nagbalik na rin sa pagtitinda si Aling Pilita at ang batang si Crispin. Sa puntong ito, karni pa rin ng baboy ang laman ng kanilang balde. Agad namang nilapitan ni Nelson ang dalawa. Talaga kasing na-miss ng binata ang presensya ng maglola sa tapat ng kanilang bahay. Aling Pilita! Crispin! Nako, bakit ngayon lang kayo nagtinda? Ilang araw tuloy kaming walang panangalian. Ay, nako, ganun pa. Pasensya na, iho.
Itong mga nakarang araw kasi nagkaroon ako ng sakit. Tapos nahawaan ko pa itong bata. Opo, nawaan po ako ni Lola. Kaya wala po kaming pagkain noon kasi wala po kaming tindi. Uy, biro lang yung sinabi ko Pero kumusta na po yung lagay niyong dalawa? Eto, gumaganda na ang pakiramdam. Kailangan na rin kasi naming magtinda. Kasi baka palayasin na kami sa inuupahan namin. O sige ho. Habang abala pa ang dalawa sa bodega bibili na po ako ng 3 kilong baboy. Laman na may taba Habang naglalagay ng baboy si Aling Pilita sa plastik, napansin ni Nelson na nakabalot ng tela ang kaliwang paa ng matandang babae. Dahil sa pag-aalala, hindi niya naiwasang hindi magtanong. O Nay, ano po nangyari sa paa niyo? Ay, eto ba? Wala yan. Natapilok lang naman ako noong nakaraan. Okay. Sumang-ayon na lamang si Nelson kahit na may nakita siyang parang bahid ng dugo sa benda. Hindi na lamang niya yun ginawang issue. Iniisip niya na dahil sa katandaan, normal na lang talaga sa matanda ang magkasugat ng ganon. Lalo na't lumalabo na rin ang mga mata. Maraming salamat po. Kapag po meron kayong kailangan pwedeng-pwede po kayo magsabi sa amin. Ngumiti na lang ang matandang babae. Pumasok na lamang din si Nelson sa bakuran. Pinuntahan lang niya saglit ang dalawa sa bodega. Pero paglabas nila roon, wala na ang maglola. Oh, nasaan na yun? Sabi mo nandito. Oo nga, nandito nga kanina. Bumili pa nga ako ng baboy Baka naman kasi pumunta lang sila rito para pagbentahan tayo ng baboy. Tutuin mo na lang yan, Ramrod. Nagugutom na ako Nakakaumay na yung amoy ng aligi. Napapailing na lamang si Nelson ng mga sandaling yon. Para kasing kabuti ang maglolang yon na biglang lilitaw at bigla na lang ding maglalaho. Kinagabihan, napansin na magpipinsan na maraming tao sa labas. 10:00 na pala pero nagkalat pa rin ang mga residente. Karamihan sa mga yon, puro kalalakihan. Sa pagkakarinig nila, parang inaabangan ng mga yon na lumabas ang aswang. Dahil medyo naintriga ang tatlo at wala pa naman silang ginagawa at hindi pa rin dinadalaw ng antok, lumabas na lang din sila para makiosyoso sa mga yon. Mang Joseph, nag-aabang po ba kayo ng aswang? Bakit mo ko kinakausap? Close na ba tayo? Mang Joseph naman, ang sungit-sungit. May buwan ng dalaw ka ba? Mang Joseph, kung ano man ang mga nasabi namin noon, move on na lang tayo. Tsaka kayo din naman po yung may mali nun Magsasalita ka rin. Wala pa nga akong sinasabi Mga itsura nito mga ito. Ano naman kung nag-aabang kami ng aswang? Mag-aabang din kami. Baka nakakalimutan mo, Mang Joseph ako ang unang nakakita sa aswang. Ano naman? Sana ikaw na rin ang unang tao na kainin. Uy, masama ho yung ganyan, Mang Joseph Badu yan. Natigil ang kanilang usapan nang merong isang sumigaw. Namataan na raw di umano ang aswang. Kaya naman, hindi sila magkanda o gaga na puntahan yun. Nagkakatulakan pa sila. Pero pagdating nila sa bakanting lote, ang inabutan lang nila ay ang baliw na si Pedro. Isang lalaking namamasura at nangangalakal. Tinawanan lang sila ng taong yun. Mga inutil talaga to mga tambay na ito kahit kailan Hindi nyo ba alam ang pagkakaiba ng aswang sa taong baliw? Palibasa, mga walang utak, sira ulo at sakit ng lipunan. Ayusin yung mga trip nyo Napapiling na lamang sila na mapagtantong pinagdiskitahan lang sila ng mga tambay sa kanilang lugar. Napapakamot na lang sila ng ulo. Mauna na kayo. Hahanap lang ako ng pwedeng ihian. Uy, magtabi-tabi ka Baka mamagayang pututoy mo. Sira ulo! Nauna nang naglakad si Nelson at si Ramrod. Ilang minuto lang na makabalik na sila sa bahay nila. Sumunod na rin si Aaron. Napansin agad ni Nelson at Ramrod na parang wala sa sarili ang binata. Tinawag nga nila yon pero hindi naman sila pinansin. Dumiretso lang yon sa loob ng bahay. Anong problema nun? Ewan, baka namagayang pututoy. Nagtawanan na lamang ang dalawa. Kinabukasan,
Kapansin-pansin na hindi gaanong nagsasalita si Aaron. Kapag tinatanong naman nila ito, lagi lang sinasabi ng binata na masama ang pakiramdam nito. Hindi na nakatiis si Nelson. Kinausap na niya ng maayos si Aaron. Pakiramdam kasi ni Nelson, may hindi sinasabi si Aaron sa kanila. Aaron, kahapon ka pa parang wala sa sarili ah. Ano bang problema mo? Wala nga. Masama nga lang ang pakiramdam ko. Hoy, Aaron, kilala kita ha. Hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Alam kong may hindi ka sinasabi. Ay nako, oo na. Eto na, magsasalita na. Ang kukulit nito eh. Kasi, So ano ngang nakita mo? Nakita mo ba yung aswang? oo, nakita ko. Nakita ko siya sa di kalayuan sa inihian kong kawayan. Dalawa sila. Ha? Dalawa? Teka. Sigurado ka ba? Paano mo naman nasabi na aswang sila? Langya. May pakpak sila pareho eh. At saka parang naghahanda na sila sa paglipad nun. Ano? May pakpak? Aba, aswang nga yun. Teka, namukaan mo ba? Paano mamumukaan? Eh madilim. Basta, isang babae, isang lalaki. Kaya ba, balisa ka kasi natatakot ka na baka balikan ka nila? Hindi. Ano? Basta, wag na lang muna natin pag-usapan. Teka, wala na naman ba si Aling Pilita at si Crispin? Ang sabi ni Ramrod kanina, nasa labas daw. Pero umalis na rin kaagad pagkatapos niyang bumili ng baboy. Bakit? Wala naman. Tara, asikasuhin na natin yung produkto natin. 5 araw pa ang nakalipas. Hintay ng hintay si Nelson sa pagbabalik ni Mang Onyok. Pero hindi niya man lang ito masilayan sa kanilang lugar. Sabik na kasi siyang malaman kung sino ba talaga ang aswang. Malakas ang ulan nung hapon ng Huwebes. Wala namang bagyo pero sadyang masama lang ang panahon. Dahilan para manatili lamang sa loob ng bahay ang magpipinsan. Hindi na rin muna dumating ang truck na magdi-deliver sana ng kanilang produkto patungong Maynila. Malas, ngayon pa talaga nag-uulan ng ganito kalakas. Ay nako, delay na naman tayo nito. Nakausap ko na yung driver. Ang sabi ko sa kanya, wag na muna siyang tumuloy at baka maaksidente sila ng pahinante niya. Kamusta kaya si Aling Pilita at si Crispin, no? Ilang araw na naman silang hindi nagpapakita rito eh. Baka ayaw na nilang pumwesto rito kasi wala ngang nabili. Paano po pwesto rito eh? Kita mo namang ilang araw nang nagloloko yung panahon. Saan kaya sila nakatira? Bakit ka interesado? Magpapaampungan na ba sa kanila? Wala, nag-aalala lang ako. Naglakad na lamang si Aaron papasok ng kusina. Nagtimpla na lamang ito ng kape para sa kanilang tatlo. Makalipas lang ang ilang oras, kasabay ng pagkagat ng dilim, ay humina na rin ang ulan. Ambon ng ambon na lamang yon. Pero maputik sa daan at madulas. Noong mga sandaling yun, hindi mapakali si Nelson. Gusto nitong lumabas sa hindi niya malamang dahilan. Para bang pakiramdam niya, kailangan niyang makita ang daan para matukoy kung ano yon. Nagpaalam na muna siya sa kanyang 2 pinsan. Nagdahilan na lamang siya na bibili lang ng makakain. Maingat ang paglakad na kanyang ginawa. Nang makalayo na siya sa kanilang bahay, natanaw niya ang batang si Crispin. Natatarantay itong tumatakbo. Halos madapa-dapa pa ito. Nag-aalala naman ang binatang si Nelson kaya agad niya itong nilapitan. Uy, bakit ka tumatakbo? Nasaan ang lola mo? Anong problema? Sa halip na sumagot agad ang bata, hinila siya nito patungo sa gilid. Nagtago sila sa likuran ng kulungan ng mga manok. Nang makalagpas na ang mga humahabol sa bata, saka na sinabi ni Crispin ang tunay na dahilan. Sabihin mo, ano ba nangyari? Nagkaiwalay po kami ni Lola kasi inahabol po nila kami. Bakit nga? Sabihin mo kung bakit. Sinasabi nilang aswang kami ni Lola eh. Kami raw po ang aswang na pumaslang sa baboy ni Mang Doming. Ano? Pambihira naman. Anong klaseng pag-uutak ba meron ng mga tao rito? Teka, nasaan ang lola mo? Alam mo ba kung saan siya pumunta?
Hindi ko po alam. Pero tingin ko po, uuwi naman po yun sa amin. O sige, ituro mo sa akin ang bahay nyo. Ihatid kita. Pero bago yon, dadaan muna tayo sa amin at sasamahan tayo nila Kuya Ramrod at Aaron mo. Meron kami sasakyan. Sasakay tayo nun para hindi ka nila makita. Napatango na lamang ang batang si Crispin. Nang masiguro nilang wala na nga ang humahabol sa bata, hindi na rin nagsayang ng pagkakataon si Nelson. Binuhat na niya ang bata at wala na siyang pakialam kung puro putik na ito. Hindi nagtagal, nakarating naman sila agad ng bahay. Oh, ano nangyari dyan? Mamaya ka na magtanong, ihanda mo sa sasakyan, aalis tayo. Ha? Teka, ano ba nangyayari dito? Sa biyahe na ako magpapaliwanag, kailangan nating mailayo ang batang to. Agad silang sumakay ng sasakyan. Pinagana agad ni Ramrod ang sasakyan. Pero dahil nga madulas ang daan at maputik, hindi naging madali para sa kanila na makaalis kaagad. Mabagal lamang ang kanilang takbo. Sa kamalas-malasan pa, lumubog pa ang gulong ng sasakyan nila. Sa tapat pa mismo ng mga tambay na humahabol sa bata. Kuya Nelson, sila po yung humahabol sa akin. Yumuko ka lang. Ako ang kakausap. Sige, magpapatulong tayo. Ibinaba agad ni Ramrod ang salamin. Tinawag ni Nelson ang mga tambay sa gilid na may mga hawak pang tubo. Inabutan nila ito ng pera para wala ng maraming daldal. Mga boss, patulong. Patulak naman ang sasakyan Nabalahaw kami. Sisilip pa sana sa loob ang isang tambay pero hinarangan na ito ni Nelson. Itinulak naman yun ng mga tambay at saka nakaabante na rin sila. Nakahinga ng maluwag ang batang si Crispin. Buong akala nila ay mahuhuli na sila ng mga tambay. Pero kahit na nakalagpas na sila roon, naging mahirap pa rin talaga para sa kanila na makaalis sa daan na yon. Lumulubog lang ang gulong sa putikan. Saan ba kasi tayo pupunta? Hindi na talaga nito kakayanin. Mas maputik na dun sa kabilang daan Sabi kasing bumili na ng bagong sasakyan Baliw, hindi naman sasakyan ang problema yung mismong daan. Mauna na muna kayo kung saan nyo man dapat dalhin yung batang yan. Ibabalik ko na lang muna ito sa atin. Paano ka? Hintayin ko na lang kayo sa atin. Aaron, tara, samahan mo ako. Crispin, tuturo mo sa amin kung saan ang daan ha. Bumaba na sila ng sasakyan. Agad na lumarga ang tatlo. Pumasok na sila sa kagubatan ng mga sandaling yun. Nagtataka naman si Nelson kung ano ang ginagawa nila roon. Pero dahil doon ang tinuro ng bata ay sinunod na lamang nila. Makalipas lang ang ilang sandali, nakarating na rin sila sa isang kubo. Napapalibutan ito ng matataas na puno. Sigurado ka ba na dito kayo nakatira? Napapaisip siya sa mga pagkakataong ito. Ang pagkakaalala kasi niya, nasabi sa kanya ni Aling Pilita na nakatira ang maglola sa isang paupahan. Malayong malayo ito sa nasa harapan nilang bahay ngayon. Ganun pa man, pumasok na lamang sila sa loob. Walang kagamit-gamit. Tanging papag lang ang naroon at 2 pirasong unan. Hindi na nag-usisa pa si Nelson at Aaron. Ang mahalaga na lamang para sa kanilang dalawa ay nakalayo na sila sa mga humahabol sa bata. Sigurado ka bang makakabalik dito, lola mo? Opo, nagpahabol po kasi siya para kakaunti lang ang hahabol sa akin. May tiwala po ko sa kanya na kakayanin niyang makaligtas. Ano ba talaga nangyari? Itong si Crispin at ang lola niya, sinasabing sila raw yung aswang. Kanina, tinutugi sila ng mga tambay. Tingnan mo naman insan, paano magiging aswang tong si Crispin? Ang liit ng katawan niya, si Aling Pilita naman matanda na. Kita mo naman nahihirapan na rin kumilos. Wala lang talagang magawa mga tambay na yun Baka napagtripan lang sila. Yaman mo Crispin, huwag kang mag-alala. Susubukan naming mag-complain sa pamunuan ng baryo. Pananagutin natin ang mga tambay na yon dahil sa takot na dinulot nila sa inyo ng lola mo. Hindi na nagsalita pa ang batang si Crispin. Nanahimik na lamang ito at tumupo sa gilid. Samantala, nilapitan naman ni Nelson si Aaron na kanina pa hindi gaanong nagsasalita. Ano na naman ang problema mo? Wala naman. Nabibigla lang kasi ako sa mga nangyayari. Sigurado ka ba? Oo nga.
Sinong hindi mabibigla? Katatapos ko lang magugas ng puwet, papasok ka na ng bahay na dala ng batang yan, tapos natataranta kayo. Kung sa bagay, natatarantan na rin kasi ako eh. Nakita ko kasi yung mga tambay na may hawak na tubo. Pero Nelson, hindi biro ang pinapasok natin ha. Baka pati tayo idabay nila kapag nalaman nilang tinutulungan natin sila. Uy, mo nga boses mo. Baka marinig ka ng bata. Sinong tutulong sa batang yan? Nakita ko sa daan na hinahabol ang mga engot na tambay. Hahayaan ko na lang. Kawawa naman sila. Oo nga, naawa rin naman ako eh. Pero kasi, basta. Sana walang mangyari masama sa atin. Walang mangyayari masama sa atin, no? Wala namang makakaalam. Isa pa, hindi naman aswang si Crispin at Aling Pilita. Kaya bakit tayo matatakot? Kung malalaman nilang tayo ang tumulong, wala naman silang katibayan na totoong paratang nila, no? Natigil lang ang kanilang pag-uusap nang dumating ang matandang si Pilita. Halatang nagulat din ito nang madatnan silang naroon sa kubo. Hindi na muna nakapagsalita ang matanda. Agad namang lumabas ang batang si Crispin para ipaliwanag ang nangyari. Lola, sila pong tumulong sa akin. Muntikan na po akong maabutan ng mga umahabol sa akin kanini. Buti na lang po dumating si Kuya Nelson. Tapos hinatid po nila ako dito. Maraming salamat. Salamat ha. Pasensya na at Bakit po kayo pinaghinala ang aswang na mga yon? May nakita ba silang kahina-hinala sa inyo? Ha? Kahina-hinala? Uy, investigador ka ba? Ayusin mo yung mga tanong mo. Ay, wala naman. Nagulat na lang kasi kami kanina nang bigla silang magsisigaw na aswang kami. Mabuti na nga lang malayo pa sila kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na makalayo. Ganun po ba? Ngayon ligtas na kayo. Pag na muna kayong babalik doon ha. Siguradong mayayari kayo sa kanila. Alam niyo naman ang takbo ng utak ng mga tambay. Lahat gagawin nila para lang magkaroon ng kwenta sa mundong ito. Hindi na muna kami pupunta sa lugar ninyo. Siguro maghahanap na lang kami ng mga gulay rito para kainin namin. Hindi na po. Karne po ang kailangan nyo. Uy, ano bang ginagawa mo? Tinutulungan sila. Di ba yun naman dapat? Karne ang kailangan nila dahil kailangan nila ng sapat na lakas. Hindi sasapat ang gulay. Lalo na ngayon, mahihirapan sila. Kaya naman, Aling Pilita, kami na po bahala sa karne. Dadala na rin namin kayo ng bigas. Nako, sobrang-sobra na ang tulong na binibigay niyo sa amin. Sa puntong ito, mas lalo ko pong napagtanto na mabuti kayo. Na mabuti kayong tao. Tama po si Aaron, kaya wag na po kayong mahiya sa amin. Ito naman po ganti na lang din namin sa inyo. Kasi dahil sa inyo, hindi na namin kailangan lumayo pa para bumili ng uulamin. Pero, puro naman po baboy yung binibenta namin sa inyo Nako, ayos lang naman yun. Ang mahalaga, may nakakain. Aling Pilita, magpalit na muna siguro kayo ng damit ni Crispin. Baka magkasakit kayo. Basang-basa kayo Lalabas na po muna kami ni Aaron. Ay, oo, sige. Mabuti pa nga. Lumabas na muna ang dalawang binata. Sandali silang nagkakwentuhan doon habang hinihintay na matapos ang maglola. Alam mo ba kung bakit ko nasabing mabuti ang maglola? Bakit? Curious nga din ako Kahit na may pagkakataon silang lumaban sa mga tao, hindi nila ginawa. Lalaban? Seryoso ka ba? Anong laban nila sa mga yun? Ano ka ba? Ha? I mean, kahit sino, lalaban kapag pinaratangan ka na lang ng walang basihan, hindi ba? Dahil dun, kaya mo nasabing mabuting tao sila? Oo, pero meron pang ibang dahilan. Ayaw ko na lang magpaliwanag, baka hindi na kaya ng utak mo i-process lahat. Anong tingin mo sa akin, bugok? Binutukan pa ni Nelson si Aaron ng mga sandaling yon. Maya-maya lang, bumukas na rin ulit ang pintuan ng kubo. Nang masiguro nilang ligtas na ang maglola, kinailangan na rin nilang magpaalam sa mga yon. Aling Pilita, uwi na po muna kami
Bukas po, babalikan namin kayo para dalhan kayo na makakain nyo. Maraming salamat talaga sa inyo. Hindi nyo naman ito kailangan gawin pero sobrang maraming salamat talaga. Kayo ang nagpapatunay na mabubuti talaga ang mga tao. Mabuti rin naman po kayo eh. Kuya Nelson, kapag natapos na po ang problemang ito, gusto ko po sanang makasakay ulit sa sasakyan ninyo. Walang problema, Crispin. Kahit ilibot ka pa namin sa buong baryo. Naglakad na rin paalis ang dalawa. Kumakaway-kaway pa sa kanila ang bata habang papalayo sila. Napapailing na lamang si Nelson. Hindi kasi nito inakala na hahantong sa ganoong sitwasyon ang buhay ng maglola. Maayos naman silang nakabalik sa kanilang baryo. Wala naman nakalata sa kanila na nanggaling sila sa bahay ni Aling Pilita at ni Crispin. Pagdating nila sa bahay, naabutan nila sa bakuran si Ramrod na abalang nililinis ang gulong ng sasakyan. Agad itong lumapit sa kanila at tumingin-tingin sa paligid. Huli nga kayong dalawa rito. Dinala sila sa loob ng bahay. Baka sa mukha ni Ramrod ang kaba na hindi nito maitatago. Narinig ko sa labas. Hinahanap ng mga tao si Aling Pilita at Crispin. Sabihin nyo nga, yung bang dahilan kaya sila hinahabol ng mga tao? Oo, pero Ramrod, wala namang katotohanan yon. Hindi ba, Aaron? Ha? Wala nga. Eh kung hindi sila aswang, bakit magkakaganyan ng mga tao sa labas? Tingnan nyo oh, hanggang ngayon hindi sila matahimik. Hinahanap nila yung maglola. Insan, makinig ka. Mga tambay ang nagpasimula nun. Walang magawa sa buhay ang mga yun. Nagpapasikat sa pamunuan ng baryo natin. Kasi kapag nahuli nila ang aswang, magmumukha silang magaling at hayaan na silang makatambay sa labas kahit na anong oras. Huwag kang nagpapaniwala sa mga yun. Eh pero sana, sinabi niyo man lang sa akin para di naman ako nagugulat. Wala naman kaming oras kanina eh. Kahit din naman ako, saka ko lang din nalaman nung naglalakad na kami. Eh anong plano? Anong nangyari sa maglola? Naihatid na namin si Crispin sa bahay nila. Magkasama na sila. Malayo naman yun dito kaya sigurado kaming walang makakatagpo sa kanila ron. Napag-usapan namin na tutulungan natin sila na makakain. Hindi na sila makakalis dun eh. Hanggat hindi nagiging malinis ang pangalan nila, tutulungan natin sila. Susubukan ko rin magreklamo sa barangay. Irereklamo ko yung mga taong bayan na yan. Walang magawa sa mga buhay ang mga loko eh. Ito, naisip ko lang naman What if... Aswang si Aling Pilita at Crispin. What if lang naman? Malabo. Nasabi ko na kay Aaron to. Malabo. Matanda na si Aling Pilita. Bata naman si Crispin. Kung sila ang aswang di sana noon pa sila nahuli. Ang bagal ng kumilos ni Aling Pilita. Mabagal kumilos, pero nagawa niyang takasan ng mga humahabol sa kanya? Siyempre. O ano, di ba nakakapagtaka yun? Bakit? Pinaghihinalaan mo rin ba sila? Hindi naman sa ganun. Tinitingnan ko lang yung anggulo na papaano kung tama nga ang mga tabay. Anong gagawin natin? Di kung sakaling aswang nga silang dalawa, hanggat hindi nila ako sinasaktan, hindi magbabago tingin ko sa kanila. Pero malakas ang kutob ko, hindi sila ang aswang. Hinding-hindi. Napailing na lamang si Nelson sa gilid. Sumandal na lamang din ito sa pader at napaisip. Sa mga puntong yon, pansamantala nilang nakalimutan ang tungkol sa kanilang negosyo. Si Aaron, tahimik na naman at parang sobrang lalim ng iniisip. Si Ramrod naman, pilit na kumukuha ng signal para makapagsaliksik mula sa internet. Habang si Nelson naman, binabasa ang libro tungkol sa mga aswang. Kumakalap ito ng kaalaman na maaaring tutukoy kung sino nga ba ang aswang sa kanilang baryo. Kinabukasan ng umaga, maagang tumungo si Nelson at Aaron sa palengke. Bumili sila ng ilang kilong baboy. Sinamahan na rin nila ng isda pati gulay. Hindi rin nila nakalimutan ng bigas. 6:00 pa lang ng umaga, ang dami-dami ng tao sa lansangan. Laman ng usapan ng mga yon ay ang maglolang Pilita at Crispin.
Mukhang mainit na talaga yung maglola dito sa atin ah. Nelson, papalapit dito si Mang Joseph. Nagkunwaring nagtatawanan ng dalawa ng mga sandaling yon. Balak na lang sana nilang lagpasan na matandang lalaki. Pero bigla sila nitong tinawag. Napilitan silang tumigil at nagkunwaring walang alam sa nangyayari. Di ba, sa harap niyo pumupwesto yung dalawang salot na nagtitinda ng baboy? Makasalot naman tong si Mang Joseph. Sino bang tinutukoy nyo? Si Aling Pilita at yung apo niya? Sino pa ba? Bakit po? Ano bang meron? Wala kayong alam sa mga nangyayari? Ano naman pakialam namin? Di naman kami chismoso gaya nyo. Abala kami sa negosyo, no? Well, yung maglolang yon ang tinuturong aswang. Hinahanap na sila ng mga tao ngayon. Ay nako, nasabi ko na nga ba eh. Kaya pala una pa lang hindi na mapalagay ang loob ko sa kanila. Meron pala talaga silang itinatago. Uy, wag ko kayong ganyan ha. Hanggat wala tayong ebidensya, dapat hindi tayo basta-basta nagtuturo ng tao. Diyos! Anong ebidensya pa kailangan? Halos lahat naman ng tao rito sila ang tinuturo. Sige nga. Kapag kami nagkasundong lahat na ituro ka na aswang ka, kahit hindi naman, papayag ka? Malamang hindi. Buwang ka pala eh. Ganun din yung maglola. Kaya buwang ka rin. Abat, loko ka. Hep. Tama na, masama nag-aaway. Kailangan na naming umalis. Sige na po. Bye na ho. Hinila na ni Nelson ang kanyang pinsan na si Aaron bago pa sila mahalata ng matandang lalaki. Medyo makulimlim pa rin ang ulap ng umagang yon. Pero naisampa na rin nila ang lahat ng kanilang produkto sa truck para madala sa Maynila. Pagkatapos, bandang 9:00 ng umaga, tumempo na sila ng alis para puntahan ang maglolang Pilita at Crispin. Tingin-tingin kayo sa likuran ha. Baka mamaya may nagmamasid sa atin. Wala naman. Sige, tuloy lang. Sandali lang kaya. Puro putik ang pa ako eh. Mamaya mo na intindihin yan. Palang yan eh. Sa kanilang pagmamadali, mabilis na rin silang nakaalis ng baryo nila. Pumasok sila sa masukal na kagubatan at tinahak nila ito kahit na madulas ang daan. Mga ilang sandali lang ay narating na rin nila ang kubo ni Aling Pilita at Crispin. Nasaktuhan naman nila ng pagpapakulunan ng tubig ang maglola. Nako, saktong-sakto. Nakabili na kami ng kakainin natin. Anong natin? Makikain din tayo rito? Oo naman. Mas masarap ang salo-salo, di ba Aling Pilita? Oo, tama. Mas masaya ang makakasabay kumain. May nakasalang na saging eh. Nako, tulungan niyo muna akong alisin ang mga saging na yan. Ayan sana kasi ang tanghalian namin. Aling Pilita, nabalitaan ko po nangyari. Huwag po kayo mag-alala. Nasa inyo po ang suporta ko. Nako, maraming salamat. Huwag na munang pag-usapan yan. Nandito tayo para kumain ng magkakasama. Teka, nasan po si Crispin? Nandito lang yung kanina. Ay baka kinuha niya tayo ng kalamansi. May tanim kasi kaming kalamansi dyan lang sa tabi. Makalipas ang halos 1.5 oras, nailaga na rin nila ang baboy at nakapagsaing na rin. Sabay-sabay silang kumain sa bakuran. Naglatag lang sila ng dahon ng saging sa ibabaw ng lamesa. Isang malaking mangkok naman ang nasa gitna nito at ikinalat ang kanin sa dahon. Noong mga sandaling yun, masaya silang kumain. Kitang-kita ni Nelson ang kaligayahan sa mukha ng maglola. Kung ano-ano ang napag-usapan nila. Para silang larawan ng isang buong pamilya. Dakong alauna nang magpaalam na rin ang tatlo. Hindi kasi sila maaaring magtagal roon. May hinala kasi silang parang minamanmanan sila ng mga kalugar nila. Dahil na rin sa pinagkalat ni Mang Joseph na malapit ang maglola sa kanilang tatlo. Habang naglalakad pabalik ng kanilang baryo, hindi nila maiwasang hindi pag-usapan si Aling Pilita at Crispin. Alam nyo, naisip ko lang bakit hindi na lang kaya natin sila papuntahin ng Maynila? Ano naman ang gagawin nila sa Maynila? Mas kabisado nila ang buhay rito. May punto naman si Aaron. Bigyan natin sila ng trabaho. Nelson, masyado na tayong attached sa kanila. Kailangan mo ring alalahanin na may negosyo tayo. Sobra na ang gagawin natin kapag ganon. Isa pa,
Pwede naman silang mamuhay ng ligtas dito eh. Kailangan lang natin silang mas ilayo. Pero wag nating ilayo sa kung saan sila sanay mamuhay. Kung sa bagay. Pero naisip ko rin, paano nga ba kung aswang nga talaga silang dalawa? May magbabago ba sa tingin ninyo? Ako? Hindi ko alam. Basta kung ano ang ginagawa nyo, sasakyan ko kasi may tiwala naman ako sa inyong dalawa eh. Ako, tingin ko, wala namang magbabago. Kapag nakita ko mabait kang tao, kahit na saan ka nagmula, wala akong pakialam eh. Sana lang mapanindigan natin lahat ng sinasabi natin ngayon. O sige na, bilisan na lang natin maglakad. Naantok na ako eh. Nauna nang naglakad si Aaron. Sumunod na lamang sila roon. Nang makarating sila sa kanilang baryo, nagtaka sila dahil himalang wala silang nakikita mga tao sa labas. Wala rin sa mga bakuran. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, ay bigla na lamang silang nakaramdam ng kaba. Nagmamadali silang umuwi ng bahay. Himala walang tao. Baka napagalitan na ni Kapitan. Puro kasi chismis kasi ang alam ng mga tukmol na yan eh. Buong akala na magpipinsan ay kalmado lang ang sitwasyon. Kaya sa mga pagkakataong ito, naisipan na lamang muna nilang matulog. Ilang araw na rin kasi silang walang maayos na pahinga dahil sa kakaisip ng kung ano-ano. Malamig ang hangin na nagmumula sa labas. Kaya naman napasarap ang tulog nilang tatlo. Nagising na lamang sila nang marinig ang mga nagsisigawan sa labas. Pagsilip nila sa bintana, nanlalaki ang kanilang mga mata nang makitang maraming tao sa daan. May mga dalang sulo at ang iba naman ay may mga dala pang itak at mga sibat. Gagi pre, mukhang hahanapin nila yung maglola. Nakahandaan na silang lahat eh oh. Mukhang alam na nila kung nasaan si Aling Pilita. Hindi to pwede. Teka, tara. Kailangan nating mauna dun. Agad lang nagbihis ang tatlo. Kulay na itim na jacket ang isinuot nila para hindi sila kagad makita ng mga tao. Maingat ang ginawa nilang paglabas ng bahay. Napalayo sila ng daan. Pero mas mainam na yon kaysa makita sila ng mga taong sabik na sabik ng mahuli ang maglola. Wisit talaga. Sino bang nagpapasimuno niyan? Wala pa naman silang sapat na ebidensya. Nagmamadali silang tumawid sa kabilang parte ng daan nang makita nilang naghahanda na sa pag-alis sa mga yon. Mabilis silang tumakbo papasok sa halamanan. Hindi na nila ininda pa ang mga nararamdaman nilang sakit kapag nakakaapak sila ng matigas o matulis. Ang tanging tumatakbo sa kanilang isipan, walang iba kundi ang maabutan nila si Aling Pilita at Crispin. Nang nasa kagubatan na sila, tila nalito pa sila sa kanilang dinaraanan. Tama ba itong dinadaanan natin? Aba, di ba ikaw naman ang nakakaalam? Bakit hindi nyo ba tinandaan? Nakakalimutan ko rin eh. Pambira naman oh. Isang beses lang ako nakarating doon tapos ako pa asahan nyo. Birthday ko nga, di ko na alam eh. Direksyon pa kaya? O sige na, tama na yan. Baka mamaya mag-away pa kayong dalawa eh. Isipin mo ng maigi, Nelson. Mag-focus ka na muna. Huminga ng malalim si Nelson. Ilang segundo lang, naalala na niya kung saan ang tamang daan. Ay, oo nga, dito! Dito tayo, bilis! Kahit madulas ang kanilang dinaraanan, hindi sila nag-atubiling tumakbo ng matulin. Kailangan nilang marating ang bahay nila Aling Pilita bago pa mahuli ang lahat. Maya-maya lang, natanaw na rin nila ang bahay ng maglola. Pero halos manlambot sila nang makitang naroon na rin pala ang taong bayan. Kalmado mga taong nakapalibot doon. Wala silang naririnig na kahit na anong ingay. Bagay na ipinagtataka at nagdudulot ng kaba sa tatlong magpipinsan. Mabilis silang naglakad palapit. Napatingin pa sa kanila ang mga yon. Nakita nilang nangunguna roon si Mang Joseph. Nagbigay daan ng mga yon. Hindi na nila naiwasang mapaiyak nang makitang nakahiga na ang batang si Crispin sa lupa. Bugbog ang katawan nito. May mga sugat din sa katawan. Crispin! 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 Hindi ko pwede mamatay! Nasaan si Aling Pilita? Aaron! Hanapin niyo si Aling Pilita! Dali! Gustong buhatin ni Nelson ang bata, pero dahil sa dami ng tama nito, nawalan siya ng lakas ng loob. Nanginginig ang kamay ni Nelson. Sobrang sikip ng kanyang dibdib. Anong ginawa niyo? Bakit niyo pinatay ang batang to? Ang sasama niyo!
Ano? Aswang yan eh. Aswang ang batang yan. Pati na rin ang lola niya. Wala kayong katibayan na aswang siya. Wala! Narinig ko ang usapan eh. Napakawalang puso mo! Pati bata, dinamay mo! Biglang kinwelyohan ni Ramrod ang matandang si Joseph. Sinuntok niya ito ng isang beses. Susundan pa sana nito pero inawat na ito ni Aaron. Kahit na ano pa mang klase ng nilalang o tao, wala kayong karapatan na kumitil ng buhay ng isang inosenteng bata. Bakit ba kayo nagagalit sa akin? Ginawa ko lang ang makabubuti sa kaligtasan ng mga tao. Bakit niyo ba pinagtatanggol ang aswang na yan? Aswang ang batang yan, pati ang lola niya. Mga kasama, etong tatlo, protector ng aswang. Manahimik ka! Ito ang tatandaan mo, Mang Joseph. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Sinasabi ko sa'yo. Abot, nagbabanta ka pa talaga ngayon, ha? Napalingon ng lahat sa gilid nang biglang dumating si Aling Pilita. Marahang lumapit ang matanda. Maingat nitong hinawakan si Crispin na wala ng buhay. Crispin, apo ko, ano nangyari sa'yo? Crispin, apo, nandito na si Lola. Nabili ko na ang gusto mong pagkain. Nandito na ang Lola. Crispin, gising na Crispin. Huwag ka naman ganyan na po. Huwag mo naman iwan ang Lola. Hindi kaya ng Lola na wala ka, Apo. Apo! Humagulgol ng iyak si Aling Pilita. Noong mga sandaling yon, tila na konsensya ang mga tao. Para bang bigla na lang nahiya. Nang tumigil sa pag-iyak, lumingon si Aling Pilita sa mga tao. Ang kalungkutan ay napalitan na ng puot at galit. Kayo mga tao kayo! Kayo ang tunay na mapangabuso sa lipunan, hindi kami! Kayo ang tunay na salot, hindi kami! Bakit? Bakit hindi nyo na lamang kami hayaang mabuhay ng gaya ng normal na pamumuhay ninyo? Bakit? Bakit kayo lang ba may karapatang magkaroon ng kapayapaan? Bakit? Bakit masama ang tingin nyo sa amin kahit na kayo naman ang tunay na gumagawa ng kasamaan? Ano itong ginawa sa apo ko? Masama rin kayo. Pinatay niyo ang baboy ni Paring Dobeng. Dahil sinaktan niya ang apo ko. At wala kayong alam lahat doon. Dahil una pa lang, ayaw niyo na sa amin. Ngayon, kayo na mismo ang nagbigay ng dahilan sa akin para maging masama. Matagal kaming nanahimik. Matagal naming sinubukan na maging mabuti. Pero wala kayong ibang ginawa kundi maltratuhin kami. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano maging masama ang dating reyna ng mga aswang! Pagkatapos sumigaw na matandang babae, biglang nagbago na ang anyo ni Aling Pilita. Pumangit ang mukha nito. Ang kuba na matanda ay naging diretsyo na ang tinig. Lumitaw ang malapad at kulay itim nitong pakpak. Humaba ang mga kuko nito. Nasabi ko na nga be, aswang ang maglolang yan eh. Ang matatapang na residente ay bigla na lamang nagpulasan. Inatake sila ni Aling Pilita. Parang mga papel lang na binalibag ni Aling Pilita ang mga tao. Ang iba naman ay pinagkakakalmot nito. Habang si Mang Joseph at Mang Doming naman ay nakatakas. Sa isang iglap lang, nagkalat na agad ang mga bangkay ng mga tao. Habang ang tatlong magpipinsan nakatayo lang sa gilid. Hindi sila makapagsalita. Hindi sila makagalaw. Masyado silang nabigla sa kanilang nasaksihan. Hindi sila makapaniwala na tama ang sinasabi ng mga tao. Nang lumingon sa kanila si Aling Pilita, nagtindigan ang kanilang mga balahibo. Aminadong kabado at natatakot din sila sa matanda. Sobrang layo na nito sa dati. Ang mahinahong boses nito ay napalitan na ng tila galit na tinig. Ngayon alam niyo na ang tunay naming kulay. Pwede niyo na kami kalabanin. Malaya na kayo mag-isip kung paano niyo ako papaslangin. Hindi namin gagawin yon. At bakit hindi? Pare-pareho lang kayong mga tao. Masama ang tingin niyo sa amin. Kaya niyo lang magpakabuti sa mga kapwa ninyo lang tao. Pero sa amin, hindi! Nagkakamali ka, Aling Pilita.
bago mangyari ang lahat ng ito, alam ko ng aswang kayo ni Crispin. Nung gabi umihi ako sa kawayanan, nakita ko kayong dalawa ni Crispin. At alam kong kayo yon base sa boses ninyo. Pero kahit na nalaman ko ang lihim ninyo, wala akong pinagsabihan. Kahit kay Nelson at Ramrod. Hindi ko yun sinabi. Kasi alam kong mabuti kayo kahit na aswang kayo. Kahit na ano pang sabihin ninyo, hindi lang magbabago ang katotohanan na pinatay ng mga tao ang apo ko. At hindi ako papayag na dito magtatapos ang lahat. Ipaparamdam ko rin sa kanila kung paano mawala ng minamahal sa buhay. Maingat na kinuha ni Aling Pilita ang bangkay ni Crispin at agad na rin itong lumipad. Napahawak na lamang si Nelson sa bakuran. Mas naramdaman niya ngayon ang panlalambot. Masyado siyang nawindang sa mga nangyari. Nang makabalik na sila sa kanilang baryo, tulala lamang sila habang nasa tapat ng bahay. Sa kalagitnaan ng kalaliman ng kanilang iniisip, ang mga residente ay natataranta na kung ano ang gagawin. Natatakot sila sa pagdating ni Aling Pilita. Pero nung gabing yon, walang paghihiganti na nangyari. Marahil, noong mga oras na yon ay nagluluksa pa ang matandang babae. Pero alam ng lahat na pagkatapos ng luha, dugo naman ang papatak sa lupa. Ano gagawin natin ngayon? Nelson, uy! Ha? Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Kung sinabi mo lang sana ng maaga na aswang pala sila, edi sana nakaisip ako na ilayo kagad sila rito. Ako pa ngayon ang sinisisi mo? Oo, alam mo na palang aswang, pero nanahimik ka lang. Yun lang ang alam kong paraan para protektahan sila. Ang ano? Ang maglihim sa amin, yun ba? Kapag sinabi ko kaagad na aswang sila, gagawa ka lang ng paraan para ilayo sila. At kapag inilayo mo sila, lalo lang maghihinala ang mga tao. Lalo mo lang silang ilalagay sa kapahamakan. Pero wala nang mangyayari sana masama kung nasa Maynila na sila eh. Kasi doon ko naman sana sila dadalhin kung sinabi mo lang kagad. Bakit? Kung sinabi ko ba kaagad, wala bang magbabago sa pagkakakilala mo sa kanila? Kitang-kita nga kanina eh. Ikaw ang pinakatakot na takot sa itsura ni Aling Pilita. Wala nang nagbago sa pagtingin ko sa kanila. Mabuting tao pa rin ang tingin ko sa kanila kahit na aswang sila. Sus! Alokohan! Hindi ka kasi nag-iisip eh. Tama na nga! Di na may babalik ang buhay ng bata kahit na magsuntukan pa kayong dalawa. Hindi na may babalik ang buhay ni Crispin. Pero pwede natin bigyan ng hustisya na isumbong natin sa pulis. Nag-iisip ka ba? Tingin mo may batas para sa mga aswang? Wala! Tama na nga! Naririndi na ako sa inyo eh! Ano? Masakit? Sinuntok ni Ramrod ng tig-isa si Nelson at Aaron. Bumulandra ang dalawa. Parehong may luhilupa nang bumangon sila. Wala na tayong magagawa sa bagay na nangyari na. Ang dapat nating isipin ngayon ay kung paano natin ililigtas si Aling Pilita. Kung paano natin siya mapipigilan. Gusto niyong makabawi kay Crispin, di ba? Tulungan natin ang lola niya. Tila nahimasmasan na si Nelson at Aaron noong mga sandaling yon. Nanahimik na sila. Isang malalim na paghinga naman ang pinakawalan ni Ramrod. Maging ito rin ay sumasakit na rin ang ulo. May naisip na akong paraan para mapakalma natin si Aling Pilita. Anong paraan? Kailangan natin siyang makausap. Kailangan natin siyang masabihan. Magulo pa isip niya Aling Pilita eh. Hindi niya tayo pakikinggan. Hindi natin to pwede ipagpaliban, Aaron. Anumang oras, pwede niya ubusin ang mga tao rito. Kailangan niyang kumalma. Pero paano natin siya makikita? Lumipad na siyang kasama ang apo niya. Kailangan natin bumalik sa bahay nila. Nakakasiguro ako na dadaan pa rin sila doon. Naroon mga alaala ni Crispin eh. Pero sa ngayon, kailangan na muna natin makapagpahinga. Para naman tuminuyang utak niyo. Pumasok na lamang si Ramrod sa loob ng bahay. Naiwan naman ang dalawa sa labas na walang balak magpansinan. Nanatili lang si Nelson sa gilid. Naiwan na siya ni Aaron doon. Nakatulala na naman si Nelson. Hindi pa rin niya makalimutan ang itsura ni Crispin nang abutan nila ito. Hindi niya matanggap na ganoon ang sinapit ng bata. Kahit na aswang yon, para sa kanya hindi dapat danasin ng isang musmosang karumal-dumal na senaryong yon. Muling nagsara ang kanyang kamao. Kung makikita niya lamang si Mang Joseph at Mang Doming sa mga sandaling ito, siguradong sinapak niya na ito ng paulit-ulit sa muka.
Napakasama nila. Hindi ko sila mapapatawad. Pumasok na rin si Nelson sa loob na kalipas ng halos 3 oras. Nakaramdam na sila ng antok sa sobrang sama ng loob. Kinabukasan, paggising niya, nakita nila si Mang Onyok sa labas. Nilapitan nila yon para alamin kung ano ang kailangan nito. Bakit kayo nandito? Nabalitaan ko nangyari kagabi. Mang Onyok, sabihin niyo nga sa akin, nung sinabi niyong matutukoy mo kung sino ang aswang, natukoy mo ba talaga? Hindi ka lang nagpakita sa akin nun eh. Inatake ako ng aswang na iyon nang malaman ko kung sino sila. Kaya ilang araw akong nakaratay sa higaan. Nang maging ayos na ako, kinausap ko ang kapitan ninyo tungkol doon. Gusto ko sanang idaan sa maayos na usapan. Ikaw nagkalat kung sino ang mga aswang? Dahil sa'yo, nag-alsa ang mga tao laban sa kanilang maglola. Ikaw ang may kasalanan kung bakit sila namatay. Wala kayong awa. Hindi sila masasamang aswang. Sinubukan nilang mamuhay ng parang gaya sa atin. Bakit hindi ako nagsabi? Wala sa aming dalawa ni Kapitan. Si Joseph. Narinig niya ang usapan namin noon. Hindi ko na siya nagawang pigilan pa dahil mas inuna kong kausapin si Pilita. Kagabi, sinabihan ko siya na umalis na sila. Yun yung oras na bumalik na siya sa kubo nila pero huli na ang lahat. Gumawa ko ng paraan para iligtas sila. Dahil alam ko na hindi sila masama. Kilala ko silang maglola. Kilala ko si Pilita. Kababata ko si Pilita. Biktima lang din siya ng yanggaw noong kabataan namin. Patawad kong wala akong nagawa. Marahang binitiwan ni Nelson ang kwelyo ng matandang albularyo. Sa puntong ito ay kumalman na rin ang kalooban ni Nelson. Sumakit na lang ang ulo nito dahil sa lahat ng kanyang nalalaman. Kailangan natin siyang pigilan sa gusto niyang gawin. Kailangan natin siyang pakalmahin. Dahil kapag nilamo na siya ng galit, baka mangyari na ang hindi dapat. Bakit? Ano yung hindi dapat? Diretsyon mo na nga kami, Mang Onyok. Mawawala siya sa katinoan. Magiging isang mabangis siyang aswang na wala nang kinikilala. At kapag nangyari yon, wala akong ibang magagawa kundi ang paslangin siya. Bago pa niya maubos ang lahat, kasama tayo. Nung umagang yon, sinubukan nilang mag-usap-usap tungkol sa kung papaano nila makukumbinsi si Aling Pilita. Alam ni Mang Onyo kung saan yon maaaring nagpunta. Ang tanging kailangan nilang gawin ay mag-isip ng mga salitang makakapagpalinaw ng kaisipan na matanda. Yun na lamang ang natitirang paraan na alam ni Mang Onyok. Kapag hindi nila yun nagawa, sisiklab ang kaguluhan. Ito ang tatandaan ninyo. Pipigilan natin si Pilita hindi dahil gusto natin protektahan ang mga may kasalanan sa kanya, kundi dahil gusto natin siyang iligtas at ilayo sa kasamaan. Wala tayong ibang gagawin, wala tayong kakampihan, wala tayong paninindigan. Mang Onyok, tingin ko, ikaw ang dapat kumausap sa kanya eh. Ikaw mas nakakakilala sa kanya. Hindi! Kailangan magkakasama tayo. Kailangan maramdaman niya na marami pa rin naniniwala sa kanya. Pero paano kung masalisan niya tayo? Paano kung umalis na tayo pero narito na pala siya sa baryo? Akong bahala. Meron akong dalang medalyon. Umiinit ito kapag nasa paligid siya. Kailan natin to gagawin? Mamayang 6:00, aalis na tayo. Kailangan bago gumabi, maabutan natin siya doon. Sigurado akong gabi niya gagawin ang paghihigante. Anong kailangan naming dalhin? Wala. Tapang lang. Kasi hindi natin sigurado kung ituturing niya tayong kakampi o kaaway. Nung araw na yon, nanatili lang sila sa loob ng bahay ni na Nelson. Nagpapalipas lang sila ng oras. Hindi sila lumalabas dahil baka pag-initan lang din sila ng mga residente. Tahimik lamang si Nelson sa gilid. Sa mga sandaling ito ay kalmado na siya at malinaw na rin ang pag-iisip niya. Napatingin siya kay Aaron. Napatingin din naman ito sa kanya. Sinenyisan niya itong lumapit. Nakasimangot din naman yung lumapit. Kung makasitsit ka, parang nangsisitsit ka lang ng bata ah. Subukan niyo mag-away na naman. Talagang bubugbugin ko kayong dalawa. Hindi naman kami mag-aaway eh. Hihingi lang ako ng paumanin sa nagawa ko kanina. Aaron, pasensya na ah. Nadala lang ako ng emosyon ko. Hindi ko intensyon na sisihin ka.
Sa katunayan, narealize ko kanina na tama lang din ang ginawa mo. Wala na yon. Naiintindihan din naman kita eh. Alam naman nating lahat na sa ating tatlo, ikaw ang mas close sa maglola. Pasensya na rin kung ano man ang nasabi ko kanina. Nagkamayan ang dalawa. Napangiti na lamang si Ramrod sa kanila. Si Ramrod ang pinakabata sa kanila, pero parang ito ang panganay pagdating sa mga ganoong bagay. Alam mo, naranasan ko rin yan. Ang alin po? Yung makipagbati? Hindi. Yung hindi magsuot ng brief. Kita ko pututoy mo, iha! Hindi na bumukaka pa si Ramrod nang sabihin niyo ni Mang Onyok. Sa unang pagkakataon mula kagabi, nagawa na nilang matawa. Pinapasawa ko lang kayo ha. Masyadong mabigat ang mga nangyayari. Siguro naman may karapatan tayong tumawa. Bago man lang tayo maiyak mamayang gabi. Sandaling natigil ang kanilang pag-uusap nang marinig nilang may tumatawag sa labas. Pagsilip nila, nakita nila si Mang Joseph na may mga kasamang lalaki. Armado mga yon, pero hindi mga pulis. Sa pagkakaalam ni Mang Onyok, ang mga yon ay mga residente lang pero may mga tinatagong baril. Kinabahan na ang magpipinsan, pero pinakalma sila ni Mang Onyok. Huwag kayong lalabas. Ako nang haharap sa kanila. Naglakad palabas si Mang Onyok, kaswal lang itong lumapit kay Mang Joseph. Hindi makikitaan ng matandang albularyo ng kahit na anong takot. Ah, Joseph, ano ito? Ikaw ang dapat kong tanongin, Onyok. Bakit ka nandyan sa bahay ng mga traidor? Hindi mo ba alam na protector sila ng aswang? Una pa lang alam na nilang aswang ang maglola, pero hindi sila nagsumbang. Kinakausap ko lang sila tungkol sa mga nangyari. At lilinawin ko lang, wala rin silang alam. Hindi nila alam na aswang ang maglola. Ako at si Kapitan lang ang nakakaalam. At ikaw? Isa ka pa. Alam mo na pala pero wala ka man lang ginawa. May gagawin sana kami ni Kapitan, kaso pinangunahan mo kami. Sino mo nangyari? Pinaslang niyo ang apo ng aswang. Tapos ngayon, nasa panganib ang buhay ninyong lahat. Alam mo ba kung anong klase ng aswang ang makakalaban nating lahat? Dating reyna ng mga aswang yan. Wala akong pakialam kung reyna o hari pa siya ng aswang. Kung kayo ni Kapitan walang gagawin, pwes ako Beron. Hindi ko hayaan na mapahabak ang mga tao dahil sa lintik na aswang na yan. Dahil sa ginawa mo, mas lalo silang mapapahamak. Alam mo kung hinayaan mo lang sana akong gumawa ng paraan, walang buhay na mawawala eh. Kaya kong kausapin na maayos si Pilita. Kaya ko siyang kumbinsihin. Pero ano, umapil ka lang eh. Eh di sinasabi mo na kilala mo pala si Aling Pilita. Ibig sabihin, isa ka din palang protektor ng mga aswang. Mga kasama, bukod sa 3 lalaki sa loob, itong nasa harapan natin ngayon, balak niyang protektahan ng maglolang aswang. Kaya hindi niya kagad pinalam sa mga tao nang malaman niyang aswang ang maglolang yon. Tila nagalit ang mga residente sa sinabi niyo ni Mang Joseph. Walang nagawa pa si Mang Onyok nang tutukan ito ng baril ng mga kalalakihan. Sa pilitan nitong pinaluhod. Pagkatapos, agad namang pinasok ng mga armado ang bahay. Napatapa na lang sa sahig ang magpipinsan. Hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Sinisira niyo na naman ang pagkakataon na may dadaan natin sa mapayapang usapan ng lahat. Ilayo mo nga mukha mo sa akin. Baon lang hininga mo. Sa mukha ko pa ikaw nagsisisigaw dyan. Siniko pa ni Aaron ng isang lalaking may bitbit sa kanya. Sampal naman ng malakas ang kanyang natanggap. Dali niya sa malawak na bakuran. Igapos yan. Tandaan niyong lahat. Dahil sa mga ito kaya din namatay mga kasama natin. Kung hindi nila pinrotektahan ng maglolang aswang, wala sanang namatay. Kung hindi ka sana nakialam, umalis na lang sana sila ng mapayapa nang walang namatay. Bakit kasi kung sino ba ang walang alam, siya pa ang maraming sinasabi? Manahimik ka! Ha? Ano? Huwag niyo saktan si Mang Onyok. Mang Onyok, huwag ka na magsalita. Sige na, sasama na kami. Sasama talaga kayo. Kasi kung hindi, kakalat ka rin namin kayo. Sagad sa buto ang galit ni Nelson ng mga sandaling yon. Pero pinilit na lamang nitong ikalma ang sarili para makapag-isip pa siya ng maayos. Ilang sandali lang, dinala na sila sa malawak na bakuran. Itinali silang 3.
Magkakatabi sila sa poste ng ilaw. Sandali silang iniwan doon at umalis si Mang Joseph kasama si Mang Domeng. Naiwan na lamang doon ay ang mga armadong lalaki pati na rin ang iba pang residente. Patawarin niyo ako. Kung alam ko lang na ganyan katanga si Joseph, hindi ko na sana siya kinausap. Tumakas na lang sana tayo. Wala ho kayong kasalanan. Alam naman namin na ginawa mo lang yun para madaan sa payapang usapan ng lahat eh. Pero ayos lang ho ba kayo? Dumudugo ang labi niyo eh. Ayos lang naman ako. Lakas sumuntok ng loko kapag walang kalaban-laban yung kaaway eh. Anong nangyari? Eto, nakagapos tayo. Di ba naramdaman? Ang tanong ngayon, anong gagawin natin? Mang Onyok, ano sa tingin mo gagawin nila sa atin? Hindi sa tinatakot ko kayo. Pero sa mga probinsya na gaya nitong atin, kapag may ugnayan sa aswang ang kasalanan mo, susunugin ka ng buhay. Eh kung ganun, kailangan pala talaga natin makatakas dito. Paano? Isa na lang ang natitira nating pag-asa. Sana dumating si Aling Pilita para iligtas tayo. Maya-maya pa, nakabalik na rin sila Joseph. May dala-dala na ring 4 na galon ng mga yon. Gas ang nasa loob. Bagay na nagdulot na naman ng pangamba para sa kanilang 4. Joseph, anong gagawin mo sa amin? Ang mga protektor ng aswang, may tuturing na rin kampo ng kadiliman. At kung iniisip niyong ililigtas kayo ni Kapitan, nagkakamali kayo. Dahil si Kapitan lang mismo ang nagbigay sa akin ng permisa. Sira ulo din pala yung Kapitan dito eh. Nilaglag tayo ng lokong yon, Mang Onyok. Tarig Joseph, hindi namin pinrotektahan ng mga aswang. Gusto lang sana naming subukan na makausap sila para maidaan sa mapayapang kasunduan ng lahat. Yung walang buhay na mawawala, yun lang naman ang sa amin. Sana naman maintindihan mo kami. Mapayapang kasunduan. May namatay sa mga kasama namin. Hindi lang isa, hindi lang 2, hindi lang 3. 15 katao namatay. Dahil yan sa kagagawan mo. Kung hinintay mo lang sana yung gagawin ni Mang Onyok, edi walang namatay. Kaso nagbida-bida ka eh. Abat masyado kang mapapel ah. Sige, ikaw ang unang susunugin ngayon. Bubuhati na sana ni Mang Joseph ang galon ng gas na makarinig sila ng malakas na sigaw. Tinig yun ng isang matanda. Mararamdaman na sigaw na yun ng puot at galit. Dahil dito, naalarma na ang mga residente. Sa halip na susunugin ng 4, mas natuon ang atensyon ng mga tao sa aswang na nasa baryo na pala nila. Mga kasama, ihanda nyo sarili nyo. Nandito na ang inaasahan natin. Nakatutok na ang baril ng mga lalaki sa kung saan-saan, pero mas lalo silang naalarma nang biglang namatay ang mga ilaw doon. Tila sinadyang sirain ng aswang ang linya ng kuryente sa buong baryo. Madilim na sa buong lugar. Ang tanging nagsisilbi na lamang nilang liwanag ay ang sinag ng bilog na buwan. Hindi nagtagal, inatake na sila ni Aling Pilita at hindi nila yon napaghandaan. Maririnig ang putukan sa paligid, pero hindi naman nila matamaan ang aswang na lumilipad-lipad sa paligid. Nagugulat na lamang sila na bigla na lang may babagsak sa mga kasamahan nila. Unti-unti silang nababawasan. Atras muna! Atras! Magtago! Mabangis ang nilalang na yan! Nag-alisa ng mga tao sa malawak na bakuran na yon. Saka naman bumaba si Aling Pilita at lumapit sa kanilang 4. Tinanggal nito ang pagkakatali nila. Sinusuklian ko lang ang kabutihan niyo sa amin ang apo ko. Pero ngayong gabi, gusto kong huwag kayong makialam sa gusto ko mangyari. Ito ang gabi ng paghihiganti ko. Kailangan kong mabigyan ng hustisya ang ginawa nila kay Crispin. Pero Pilita, ikaw naman ang pwedeng mapahamak. Alam ko masakit ang nangyari, pero pahalagan mo naman ang buhay mo. Mula nang mawala ang aking apo, wala nang halaga ang buhay kong ito. Para saan pa ang buhay ko kung wala nang dahilan kung bakit ako lumalaban? Aling Pilita, kung nakikita lang kayo ni Crispin ngayon, nakakasiguro kung hindi itong gusto niyang mangyari. Ayaw niyang mapahamak kayo. Kaya nga kung ano man ang mangyayari sa akin ngayon, humingi ako ng tawad sa kanya. Dahil kahit na anong mangyari, hindi ako papayag na pabayaan na lang ang ginawa nila. Onyok, kayong 4, kayo na lang ang natitirang tao na alam kong mabubuti. Kaya sana, huwag niyong sirain ang paniniwala ko.
Hayaan niyo ko ngayong gabi. Kung hahayaan ka namin, para ka na rin namin pinahamak. Aling Pilita, uminaong kayo. Gagawin natin ang paraan para mapanagot silang lahat. Hindi. Kahit na kailan, walang batas na ginawa para sa kapakanan naming mga aswang. Kaya ngayong gabi, batas ng aswang ang paiiralin ko. Pilita, sandali lang! Wala na silang nagawa ng mga oras na yon. Lumipad na sa itaas sa matandang babae. Dumagungdong na ang dibdib ni Mang Onyok dahil batid niya na mababalot ng kulay pula ang lupain ng baryo. Mang Onyok, anong gagawin natin ngayon? Tutulungan ba natin si Aling Pilita? Hindi. Wala tayong papanigan. Kailangan natin siyang pigilan. Paano nga? Lilipad ba tayo? Nalipad siya oh. Sundan lang natin kung nasan siya. Para kapag tinamaan siya, ay agad natin siyang maililigtas. Tara na, bilis! Agad na tumakbo palabas ng malawak na bakuran na yon ang apat. Sinundan nila kung saan patungo si Pilita. Nakita nilang nasa barangay na yon. Lahat ng naroon ay inatake ng matandang babae. Kahit na anong gawin ng mga tanod, hindi sila makatama. Masyadong mabilis si Aling Pilita. Isa pa sa nagpapahirap sa kanila ay ang kakayahan ng aswang na makalipad. Habang nagaganap ang mga yon, nakatago lang silang apat sa halamanan sa tapat ng barangay. Grabe, walang palag sa kanyang lahat. Mabagis na aswang si Pilita noon, pero nagbago siya nang magkaanak siya. Mas lalo pa siya bumait nang dumating sa buhay niya ang apo niyang si Crispin. Kaya hindi rin natin siya masisisi. Ang bata na lang na yun ng mundo niya. Tapos nawala pa dahil sa kagaguhan nitong si Joseph. Uy, si Kapitan! Lumambas ng barangay hall ang kapitan. May hawak-hawak itong Armalite. Pinaulanan nito ng bala si Aling Pilita. Tinama na matanda sa pakpak kaya agad itong bumagsak sa likuran ng truck. Lalapit na sana si Nelson doon pero hinila ito pabalik ni Mang Onyok. Oh, bakit? Kailangan niya tayo dun. Baka ikaw ang babarel. Kaya ni Pilita na makabangon. Marang naglakad ang kapitan patungo sa likuran ng truck. Pero naggulat ito nang wala na roon ang aswang. Bigla na lamang lumitaw si Aling Pilita mula sa bubungan ng sasakyan. Napapikit na lamang si Nelson sa sumunod na nangyari. Dinakma kasi ni Aling Pilita ang ulo ng kapitan. Bumao na matutulis nitong kuko sa mata at saka tinuluyang gilitan sa leeg. Lalapitan na sana nila matanda pero bigla namang dumating sila Mang Joseph. Kumpara kanina, mas marami na mga yon. Lahat ay puro armado. Niratrat nila ng bala matandang babae. Wala itong nagawa kundi ang magtago na lamang sa likuran ng truck. Pinatay niya ang nag-iisa kang pamilya. Pinatay niya ang mundo ko. Pinatay niya ang walang kalaban-laban na apo ka. Napamura na lamang si Mang Onyok sa mga sandaling ito. Naramdaman na kasi ng albularyo ang pagbabago ng anyo ni Aling Pilita. Ang huling pagpapalitan niya, wala na. Wala na tayong magagawa. Hindi na natin siya makukumbinsi. Anong sinasabi niyo? Wala na siya sa sarili. Wala na siyang kikilalanin. Isa na siyang halimaw na ang tanging alam lang ay pumaslang. Ihanda niyo sarili niyo. Kailangan na nating tanggapin na kailangan ko siyang paslangin para matigil na ito. Tinanggal na ni Mang Onyok ang nakabalot na tela sa espada nito. Kulay ginto ang espada nito na talagang ginagamit niya lang sa mga aswang. Pero bago sila lumabas, hinayaan na muna nila ang mga nakakagulo sa harapan nila. Tatamaan sila ng bala kung gigit na sila para labanan si Aling Pilita. Tumuntong sa taas ng truck ang halimaw na aswang. Itim na ang lahat ng katawan nito. Mas mahahaba na rin ang mga kuko. Pinagbababaril nila Mang Joseph yon pero parang hindi na tinatablan ng bala si Aling Pilita. Latratin niyo! Walang titigil! Patayin natin ang aswang na yan! Naubos na lang ang mga bala nila pero wala pa ring nangyari. Nawiwindang si Mang Joseph. Hindi ito makapaniwala na may ganoong klase ng aswang. Sa pagkakaalam na kasi nila ay ang mga aswang ay pangkaraniwang nilalang lang. Hindi maaari! Hindi nagtagal, umatake sa kanila si Aling Pilita. Talsikan ng mga dugo ng pagkakakalmutin sila nito. Kahit nasubukan nilang palagan ito, mas napapadali lang ang kanilang buhay. Dahil sa takot,
Nagtakbuhan na ang mga tao. Ang tanging naiwan na lamang ng mga sandaling yon ay si Mang Joseph. Umaatras-atras ito. Natumba pa ng mapatid sa nakausling bato. Sa sobrang takot nito ay naihin na rin ito sa pantalon. Wag mo akong patayin. Pwede naman natin pag-usapan ito eh. Magpapakulong ako kung ang problema mo lang ang pagkawala ng apo mo. Basta wag mo akong patayin. Tila walang naririnig si Aling Pilita. Unti-unti lang itong naglakad palapit kay Mang Joseph. Nang makita nilang aamba na ito para tapusin si Mang Joseph, ay agad na lumabas si Mang Onyok. Pinukalan nito ng maliit na kutsilyo ang bandang leeg ng aswang. Dahil dito, nato ng atensyon nito sa kanila. Pilita, alam mo kung gaano kakahalaga sa akin. Matagal na tayong magkakilala. Nakita ko kung gaano ka naging mabuti sa lahat. Pero Pilita, iba ka na ngayon. Patawarin mo ko kasi kailangan ko itong gawin sa'yo. Hindi ko nahahayaang pang madagdagan pa ang mga kasalanan mo. Alam kong mas lalo ka pang magiging masama sa mata ng Diyos. Nakita nilang tila naghahanda na si Aling Pilita sa paglusob pero Tapos ka sa akin ngayon, aswang ka! bigla na lamang bumangon si Mang Joseph. Dinampot nito ang itak sa gilid at tinaga sa likuran si Aling Pilita. Walang nangyari sa ginawa nito. Daan-daang humarap ang aswang. Hanggang sa itarak na lamang ng aswang ang mahaba nitong kuko sa kaliwang dibdib ni Mang Joseph. Hindi pa nakontento si Aling Pilita. Kinagat pa nito si Mang Joseph sa leeg. Nang masiguro na nitong wala ng buhay ang matandang lalaki, parang papel na lamang itong ibinalibag sa gilid. Ihanda niyo ang sarili niyo. Tayo na isusunod yan. Ayan na! Napasigaw na lamang si Mang Onyok nang gumapang na yon palapit sa kanila. Sinubukang kumalmot ni Aling Pilita. Pero nasa lagito ni Mang Onyok. Ngayon na! Bilisan niyo! Umatake ang tatlo. Merong hawak-hawak na punyal ang mga yon. Agad nilang itinarak yun sa iba't ibang parte ng katawan ni Aling Pilita. Ilang segundo lang, tila naging paralisado na ang katawan ng aswang. Nakatayo na lang ito at parang hindi makagalaw. Lumapit si Mang Onyok. Naiiyak na itong pinagmamasdan si Aling Pilita kahit halimaw na ang itsura nito. Patawad, Pilita. Sana mapatawad mo ko sa gagawin kong ito. Agad na itinarak ni Mang Onyok ang gintong espada sa dibdib ng halimaw. Ilang segundo lang, unti-unti na rin bumalik sa dati ang anyo ni Aling Pilita. Nasalo ito ni Mang Onyok. Sa puntong ito, nakabalik na sa katinuan ng matandang babae. Nakangiti pa itong tumingin sa kanila. Anyak, ang katawan ni Crispin nasa bundok ng Morong. Pakiusap, magkatabi niyo kaming ilibing. Pilita, patawad. Patawad kung kinailangan kong gawin ito. Wala kang kasalanan. Masaya kung pinili mo ang tama. Maraming salamat sa inyong apat. Hanggang sa huling sandali, naramdaman kong merong nagmamahal sa akin. Aling Pilita, kapit lang. Hindi po kayo mamamatay. Ramrod, yung sasakyan. Itatakbo natin siya sa ospital, ano ba? Naiyak na lamang din si Ramrod sa gilid at hindi na rin nakakilos. Noong mga sandaling yon, parang tinanggap na lang din nilang hindi na nga talaga mabubuhay si Aling Pilita. Anyak, Nelson, Ramrod, Aaron, maraming salamat. Makakapagpahinga na ako. Tuluyan nang bumitaw ang kamay ni Aling Pilita. Napayak na lang silang apat. Masakit para sa kanila ang nangyari, lalo na kay Nelson. Kahit kasi sandali pa lang nila itong nakikilala, parang itinuring na rin nila yung ina at lola. Pero kahit na ganoon ang nangyari, agad na rin naman nila yung natanggap. Inisip na lamang nila na magkakasama na rin si Aling Pilita at si Crispin. Matapos ang labanan, maraming nasawi, maraming nasugatan. Maraming pamilyang nasira ng dahil lang sa mga desisyon na hindi pinag-iisipan. Tila naging abandonado na ang lugar na yon sa mga sumunod na araw. Mabaho,
Nilalangaw at umaalingasaw dahil sa mga bangkay na ni isa hindi naman kinuha ng mga kamag-anak. Umalis na rin ang magpipinsan doon. Lumipat na sila sa lugar ni Mang Onyok at doon na nila itinayo ang kanilang negosyo. Isang buwan na rin ang nakalilipas matapos ang madugong labanan. Isang buwan na rin nilang dinadalaw ang puntod na ginawa nila para sa maglola. Sa mga nangyari, natutunan niyang ang inaakala nilang masama ay kaya rin palang maging mabuti. At ang inaakala nating mabuti ay pwede rin palang maging masama. Napagtanto niyang walang magandang may dudulot ang mga desisyon na nakabase lamang sa emosyon o bugso ng damdamin. Lahat ng karanasang yon ay naging parte na ng pagkatao nilang magpipinsan. At kahit na kailan, babaunin nila ito hanggang sa kanilang pagtanda. Dadali nila ang mga aral na kahit na kailan, hinding-hindi nila makakalimutan. Wakas.